nothing out of the usual. Sabihin, paano may kapatutunayan na miyembro ng Katolik yan? Kung kaya mo patunayan na hindi miyembro ng Katolik yan, congratulations, clap para sa'yo. Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Kahit sino pwedeng magsulat ng kahit ano. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University and we are back na naman po sa ating regular episode. And what we do here para po sa mga baguhan, we watch religious discussions, debates, preachings at iba pa. But for this particular episode, this is a religious debate daw po from the page actually of Chichester. I hope I'm saying that name correctly. It's my first time watching this debate and honestly I don't have any idea what is the topic. Hindi ko rin po alam kung ano yung magiging flow ng debate na ito or ano yung magiging rules nila. Sa akin pong background po sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang public speaking organization, ang Toastmasters International. So I'm quite excited but gusto ko lang po paalalahanan po ang lahat. Hindi po ako member ng church ni Chichester at hindi rin po ako member ng, I think the other one is Roman Catholic Church. Ano po yung background po nung kabilang debater mga kayo-3. So that would mean I may possibly agree with some points. I may also possibly disagree with some points. So sana po ay maliwanag po yan. So hindi ko po kini-question ang kredibilidad ng mga debaters na ito. Ako lamang po ay nanonood as a neutral and fair reactor, ano po, based on my experience of course. So kung maliwanag na po ang lahat, let us watch this debate together. Samahan niyo po ako. Let's go. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid, mga kababayan. Ngayong araw nag-live po ako kasi ako ay hinamon ng isa sa aking mga I will say fans. He is adamant enough. Medyo makulit. Gusto niya talaga lumaban sa akin ng debate and that for me is okay. Okay lang sa akin na makulit. Siya ay isang Katoliko at ang kanyang tema na intro pa lang niya sa akin, babasahin ko. Ang sabi niya dito, debate nga tayo Brad. Patunayan ko ang Catholic Church ay tatag ni Kristo. Siya po ay si Mr. Jomel Baloria. And before we start our debate, I would like to request everyone, siguro, mauunamaan nyo naman na live ko ito, so ang majority ng nandito ay puro mga followers ko. At ang ibig sabihin po noon, gusto ko sana if I can request all my followers to be as courteous as possible. Maging magalang po tayo sa ating kausap. Hindi naman natin siya kaaway, hindi ganun. Magkaiba lang kami ng paniniwala at yung pagkakaiba ng paniniwala namin ang pag-uusapan namin ngayong araw. Ngayon, ang ibig sabihin po noon, hindi natin siya kaaway, hindi dapat sumama ang loob natin sa kanya at hindi natin siya dapat pagsalitaan ng hindi maganda. Let us be respectful to one another. Let us be courteous to him. Let us give him the respect that he deserves. Ibigay natin sa kanya yung respeto na nararapat para sa kanya. Inaantay lang natin siya na pumasok sa live. Uulitin ko ang tema na siya ang nagbigay. Ang sabi niya, debate tayo Brad, patutunayan ko ang Catholic Church ay tatag ni Kristo. Ako naman po tutol. Inaantay lang po natin na pumasok siya at mag-comment dito sa live natin. So, Mr. Jomel Baloria, brother, kung nandiyan ka na, I am ready when you are. Tayo lang po natin siya mag-comment. Kasi ang sabi niya kanina, ang request ko ako, asap na. Sabi ko ako, 1:30. So, okay naman sa kanya, pero nag-request siya, 1:40 kasi babiyahe pa daw siya pa uwi. Sabi ko, sige, okay lang. Wala namang akong problema. So, ulitin ko, today, nag-live ako, special edition ito ng live ko. Tumakbo pa ako dito sa studio para ayusin itong kaperasong mga bagay-bagay dito. Ngayon, I am requesting everyone to be as courteous as possible. Ulitin ko, ang general majority ng nandito sa audience is mga fans ko. So mga fans, I will request you to be as courteous as possible, to be as gentle as possible. Huwag natin siyang basusin at ibigay natin sa kanya yung respeto na ibibigay din naman niya sa akin. Para magkaroon tayo ng harmonious at peaceful na conversation.
parehas kaming hindi religious leaders. You have to understand na parehas kaming hindi religious leaders. Parehas kaming mga nananampalataya lang sa kani-kanyang mga pinaniniwalaan namin at kami ay mag-uusap ng differences ng mga bagay na pinaniniwalaan namin. So, kung sakali man na nakikita ninyo na naiipit o natatalo yung isa, wag nating bastusin. Okay? Andito na yata siya. Andito na siya. Okay, before we continue there mga ka-youth, so far, syempre, because this is a live video, so medyo may kaunting mga technical lang na mga kaunting difficulty, po. And this is something that I appreciate with most content creators now. Unlike po noon, na kinakailangan mo talaga magkaroon ng TV studio, and then all the guests should be there, pero ito po, kaya na po natin, na mag-live, na kaya natin mag-stream, and we could just set up our own discussions. Pero dahil debate ito, I'm very curious kung anong format, ano ba, Oxford, Oregon, parliamentary debate pa ito. Also, dahil minarinig ako na parang boses ng babae, parang staff siguro or assistant ni Chichester. So, I'm guessing na yun ang magiging moderator. But, let us see. Brother! Wait lang. Paano ba to? Paano to? Invite. Wala akong option to invite. Dali. Ngayon makikisuyo. Paano to? Yun. Okay. Sige. Paano to? Ask to invite. Okay. Thank you, Gil. Okay, sige. Ako yung nakapag-request na sa kanya. Yan. Anaantay lang natin na lumitaw yung video niya. Nandito na siya. Joining na siya sa live natin. Ako yung nagkakape muna. Baka medyo kabahan naman ako ng kapiraso. Masyadong relax eh. Pagka masyadong relax, mahina ulo natin eh. Pagka may konting kaba, fight or flight, diba? So kahit pa paano, medyo gagana ng bahagya upak natin dito. Masari ka pa. Oo, nawala. Isa pa. Ako ay magre-request na isa pa. Baka medyo mahina yata ang internet dun sa lugar nila. Sige. Kape at cover daw. Okay. So, kape at cobra. Para kabahan ng kaperaso. Fight or flight. Importante yun. Pamataba ng utak para yun. At least po sa sinabi dito so far sa parang introduction, maliwanag po na ang kanilang magiging topic is papatunayan ni Mr. Baloria, Jomel Baloria ng Roman Catholic Church na ang Roman Catholic Church ay tatag ni Jesus Christ. For Chichester, hindi ang Roman Catholic Church ang tinatag ni Jesus Christ. So I'm very curious about this. Paano magiging harmonious itong discussion nila? Discussion nga ba ito or debate? So hopefully the debater will be coming in. So let's see. When you are faced with danger, you choose between fight or flight. So mas madalas na pagkakataon, just so you know mga kabayan, mas madalas na paghahanda ako kapag lalaban ng debate, kain ng konting-konti lang, hindi masyado marami. Hindi pwedeng busog, aantokin ka, bobobo ka. Tapos, caffeine. Importante pang pataba ng utak, pang pabilis ng isip. Importante sa akin ang caffeine. Kaya hindi sinasuggest yan ng mga doktor, obvious naman, diba? Kasi cobra kaya pinanggagalingan ng caffeine ko, tapos sumama pa ng kape. So, mataas ngayon ang acid ko. Wala eh. Importante sa akin matalinong utak eh. Importante sa akin yun eh. Hindi masyadong priority sa akin ang malakas na katawan. So, no answer from video guest. Wait lang. Isa pa. Nandito daw siya eh. Sige, isa pang request. Napasok yan. Baka medyo mahina lang siguro ang signal. Kasi sinigurado ko naman eh. Tinanggihan ko siya ng maraming ulit bago ko tinanggap yung hamon niya. Sinigurado kong lilitaw siya ngayon. Kasi may mga ganun eh. Kailangan inisin mo muna ng gusto para sigurado kang lalaban. Kasi waste of time naman kung magla-live ako para sa kanya tapos hindi naman naharap. Nasigurado ko naman yung persistence niya. Nasigurado ko na sigurado talaga siya sa ginagawa niya. So, bakit hindi ako makapasok, bro? Hindi ko alam, brother. So, pinipindot ko lang ito. Huwag ka mag-alala, kahit gaano pa katagal ang abutin natin, huwag ka mag-alala. Relax ka lang. Ayan. Adding na uli. Okay, nire-request na natin. Lulusot din yan, one way or the other. Makakalusot ka rin dito sa live ko, brother. Relax ka lang. I'm not going anywhere. No answer from live video guest. O, sige, isa pa. Isa pa tayo. Hindi ko alam, brother. Baka try mong lumabas ng bahay, tapos pasok ka uli. Labas ka lang muna sandali ng bahay, accept mo yung invitation ko, tapos pasok ka uli. Baka wala lang signal sa loob ng bahay mo. Hindi ko alam. Ako, ito itsura ng paghahanda ako kapag lumalaban ako ng debate. Obvious naman, mahabang panahon, di ba? Tatabaan mo utak mo, gagalingan, magtatalinuhan mo.
magtatanong ka na sa sarili mo ng mga bagay na may kinalaman sa mga bagay na possible na masalungan mo along the way habang nagsasalita ka. Pero bago ka pa magsalita, prepared ka na. Di ba? Ang preparation ko, bago. So, di ba, habang panahon, walang debate. Aral lang aral, aral lang aral, aral lang aral, aral lang aral. Pag sumalang, meron ngayong humama ng debate, ang preparation ko, kakape muna ako ng kapiraso, kain muna ng konting-konti lang, di pwedeng masyadong marami, kasi bobo ka, tatamad ka, hihina ulo mo pag masyadong marami ka kumain. Tapos, syempre, to combat the acid, wala ngayong choice. Ito ko yun, gapas ko. Taas ng acid ko eh. Hindi makalusot, isa pa. Request ulit tayo, adding na. Ina-add ko na ngayon. Comment ka lang tuloy-tuloy, brother. Baka medyo naipit lang siguro ng kapiraso yung internet mo. Yung sa akin naman, nakaano naman ito eh. Nakalinya naman ako ng internet. So siguradong hindi sa akin ang problema. Kung naka-prepaid ka, ba maaaring sa'yo. Attorney Ace. Paborito kong abogado ito eh. Attorney Ace. Punta ka doon sa kanya kapito kayo. Oo, papunta nga ako sa'yo. Naipit lang ng kapiraso sa mga schedules eh. Nakikita mo naman kung ano update ko eh. Palit ako ng cellphone. O yan, sige. Nakalusot. Joining na si brother. Labas ka muna ng bahay, brother. Yon. Okay. Jomel Valoria. Maraming salamat sa oras mo, brother, na pagbigyan mo ko. Na-appreciate kita. Alam mo, isa sa mga, just for the audience to know, isa sa mga bagay na na-enjoy ko ito sa buhay, yung pakikipagkwentuhan ng talastasan ng pangmataba ang utak at pangtungkol sa pananampalataya ng hindi nagkakapikunan. Isa sa mga bagay na pinaka na-enjoy ko ito sa buhay. Kasi, alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay, when friction is arising, kapag magkaiba kayo ng paniniwala at naresolba ninyo yung pagkakaiba ng paniniwala, sa mas madalas na pagkakataon, alam mo, either resolbado man o hindi, yung punto lang na nagkaroon kayo ng talastasan tungkol sa pagkakaiba ninyo ng paniniwala, whether it be political o financial o religious o spiritual, nakakapagpatalino yun sa mga tao eh. Nakakapagpataba ng utak ng mga tao. So in our case, hindi naman tayo magkaaway at parehas naman tayong hindi religious leaders, obvious naman. Tayo yung magkikwentuhan lang ng mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya. Ngayon, ikaw ang nag-message sa akin, hinamon mo ko, pagtutunayan mo mo na ang Iglesia Katolika, ang Katoliko, ay ang religion na itinayo ni Kristo, ako naman tututon. Hindi naman yan sa pagtutol na sinasabi kong parang hindi totoo yung Iglesia Katolika. Hindi ganun ang paniwala ko. I will say, sa dami ng mga bagay na nangyari in the past, sa 2,000 taon na nakakaraan na naisulat ang Biblia at ang pinakahuling sumulat sa Biblia ay si Juan Apokaliptiko, there's just no way of telling. Pero since andito ka na rin lang naman, I am willing to listen to your points and I hope you do the same for my points as well. So sige brother, dahil ikaw ang nasa affirmative, you are welcome to start your position. Pakilala ka muna para makilala ka ng taong bayan. Sige, go. Okay. Magandang tanghali sa mga viewers pala ni Chai Chester. At sa katunayan, followers po ako ni Chai Chester kasi Chai naka-inspire Chester talaga pala. yung mga message niya. Sa totoo lang, nakapalo po ako sa kanya. Ngunit may isang video na hindi ko po nagustuhan, parang tinitira yung pananampalataya ko. Bilang Katoliko, bilang isang nanampalatayang Katoliko, ay titindigan ko na ang Catholic Church talaga ang tunay at tatag ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, nandito kami ngayon, on the spot ito. Dapat ito, bigyan pa sana ito ng mga schedule or baka busy naman po itong brother. Ako din may trabaho din ako, busy din ako sa trabaho at work. Pero sa magandang loob niya at binigyan niya ako ng time, pasensya kung Bisaya kasi ako brother. That's fine. Ngunit No problem. tagalingan ko magtagalog para sa ating diskusyon ngayon. Ito pala, ako pala si Jomel Valoria, isang Catholic, isa pong ordinary Catholic na nag-aaral sa pananampalatayang Katoliko sapagkat nakakalungkot isipin, almost 82 Filipino people na Catholic ay walang masyadong alam talaga sa pananampalataya. Brother, mag-start na po ba ako mag-stand, brother Chai, sister? Sige lang, brother. Bali, ang mangyayari dito, discussion lang. Tapos, una ka muna stand. Tapos, magko-cross-examine ako. So, ako magtatanong. Pagkatapos ko magtanong, ako naman yung titindig ng panig ko. Tapos, ikaw naman yung magtatanong sa akin. Tapos, dahil wala naman tayong moderator, yung audience na lang siguro ang bahalang tumimbang kung sino pa palagay nila para sa atin yung lamang. Ganun
But before that, a problem sometimes may occur in these kinds of setup mga ka-U3 and this is for debate education rin po para po sa lahat. Dalawa po kasi ang function typically ng moderator. It's either they would guide the smooth flow of debate by making sure na they follow, the debaters follow the rules, for example, time limit, proper decorum, something like that. And ang second point naman po, ang purpose ng moderator as adjudicator, yun na yung nabibigay nga po ng pagtimbang, ng puntos, bago nga po sasabihin yung panalo, usually in a debate tournament, for example, is sasabihin muna yung strong points tsaka weak points ng each argument. Yun po yung tinatawag natin na adjudication nga po. So here, walang adjudication. So kumbaga kung sa rap battle ito, promo battle, po. Pero I'm curious kung gaano katagal, ilang minutes, at saka ang isang posible na mangyari dito is a speaker may go out of topic. Po. Kasi sino ang magsasabi na, oy, out of topic ka dyan, Brad? So most likely the other debater lang would say, ay, Brad, out of topic ka. Ganun siguro mangyari dito. Dahil nga walang moderator eh. So I'm looking at this more like siguro a discussion na lang, a friendly presentation of evidence and friendly presentation of arguments and evidence siguro. Yan ang nakikita ko dito so far. So also, pasensya na sa mga supporters po ni Chichester pala, I said Chichester kanina. So pasensya na po. Talagang wala po akong idea because this is a video submission po ng ating 155,000 subscribers po ng ating U3 community. So Ano mangyayari? So sige, brother, go. You are welcome to start. Ay, mas mabuti sana brother sisimulan natin to sa manalangin muna tayo bago magsimula para naman mayroong karunungan bigay ng may kapal sa atin brother. Hindi tayo pwedeng parang gira na dito. okay. Dahil ba ikaw sa'yo, brother? ang guest, sige na, ikaw na mag-initiate, brother. Okay. Isinto po natin ang ating pag-iisip sa ating Panginoong may kapal. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Panginoong Jesucristo, salamat sa kapanahon ito na ibinigay sa atin na kapatid na makapagtalakayan sa katotohanan upang mahayag ang katotohanan sapagkat ang katotohanan po ikaw. Sana po ay mayroong mabuting maidudulot sa aming pagtatalakayan at mapakita namin ang katotohanan na gusto mo sapagkat ikaw ang katotohanan at ikaw na bibigay liwanag sa amin. Panginoong Jesucristo, sana gabayan mo po kami, bigyan mo po kami ng karunungan upang mahatid ang tamang pagsusuri sa katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, Amen. Okay na brother? Start ako brother? Yeah, brother, sige, go. Welcome ka na, go. Unang-una, bakit ko tinitindigan ang topic na to na ang Catholic Church ay tatag ng Panginoong Jesucristo? Unang-una brother, ang Catholic word English is Universal Church. Bakit po naging Catholic Church ang tatag ng Panginoong Jesucristo? Kung babatayan po natin ang sulat ni San Mateo Kapitulo ang sulat ni San Mateo Kapitulo 28:19, sabi ng Panginoong Jesus, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Kung intindi natin mga kapatid, si Kristo na mismo nagpapatunay na lahat. Kasi yung Catholic ay pangkalahatan, Universal Church yan. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo nagtatag ng simbahang hindi lang para sa Jerusalem. Ang kanyang simbahan ay para sa lahat ng taong tumanggap at maniniwala sa kanya. Kaya nga yung mga apostoles niya doon sa talatang Kapitulo 28:19 inutusan silang lahat na gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Kaya nga kung ating titingnan mga kaibigan at mga kaibigan Katoliko, bakit nakarating dito ang mga Kristyanismo dito sa Pilipinas? Dahil yan sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, mababasa ako ng isang history. Ito, pamilya siguro si atong kaibigan natin, itong Philippine history. Ano sa ide? Dr. Yosaide. Hindi ito basta-basta si Dr. Yosaide. Ano ba sabi ni Dr. Yosaide dito? Sadly, marami po ang tumutulig sa dalawa po yan Sonia at saka Gregorio Zaide dahil yung kanila quote-unquote history books ay may bahid po ng Christian doctrines po. So aware din po ako niyan na medyo hindi siya ganun ka-academic kasi kinakailangan natin maging objective po. Most likely yung pag-mention ng Catholic Church po ang mame-mention po dito po sa libro na ito. The Zaide books are quite controversial dahil nga po may mga Catholic-inspired mga doctrines ang kanila pong ini-insert po sa kanilang history book. And alam ko po yan dahil nagturo din po ako ng social sciences po sa university. Hindi ito tututulan ng ating kaibigan sapagkat ito professional din si kay sister. Ano nakasulat dito? Sa page 123, ano ba sabi dito? Christianity, Spain, legacy, greatest legacy.
the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ. Philippine history ito, kapatid na Chais. Hindi ito basta-basta. Sinulat ito ng prominenteng historian. Sabi niya dito, mga kapatid, sabi ni Dr. Sarisaide, founded pala si Kristo ng Roman Catholic Church. Wala namang ibang tagtatag ng Catholic Church kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo naman. Bakit church? Ano ba ang church? Sa Colossians chapter 1 verse 18, ano ba sabi ni sa Apostol Pablo? Ang simbahan, ang katawan, ang simbahan pala ang katawan ni Kristo, sapagkat si Kristo ang ulo ng kanyang iglesia. Napakaganda, mga kapatid. Kaya ang ating kapatid, tututulan niya to, dapat alam niya kung hindi si Kristo ang nagtatag ng Catholic Church, dapat mayroon siyang maituro sa kanyang live ito na sino ang nagtatag ng Catholic Church. Kaya po, mga kaibigan, kung Biblia, baka sasabihin ng kapatid, mababasa ba ang Catholic Church sa Biblia? Yes, mababasa natin yan. Ngunit, sabi ng Panginoon, pag tayo magbabasa, dapat intindihin natin. Hindi naman ako nagpapatunay. Hindi ko naman dito pinatutunan na patutunayan ko na mababasa verbatim, word for word na Catholic Church ang itinatag kasi ganyan kadalasan ang mga tanong ng mga hindi Katoliko. Mababasa ba? Saan sa Biblia? Mababasa ba dyan? Catholic Church tinatag ni Kristo. Mababasa natin yan, ngunit sa pamagitan ng pagkaintindi. Sabi ko kanina dito sa Matthew chapter 8, dito lang tayo sa English. Babasa muna ako ng Bible kasi Very nice strategy yung ginawa ni Mr. Valoria, no? Kasi ina-anticipate niya yung mga posible na mga disagreements sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga tinindigan. Pero I don't agree with what he said. I'm not sure if you caught that, mga kayute. Pero sabi niya, dapat si Chichester, he would also say instead, who was the real founder if not Jesus Christ? Actually, mga kayute, sa isang debate po, hindi po necessary na dapat sabihin mo kung ano ang replacement mo sa isang main na topic na dinidisagreehan mo. For example, mga kayute, pag sinabi na si Jose Rizal ang pinakadakilang bayani, pwede po kasi na ang debater ng other side would just say, Jose Rizal is not the greatest hero. Yun lang kanyang titindigan. Hindi necessarily na dapat sabihin niya si Juan Luna ang greatest Philippine hero or si Andres Bonifacio. Hindi po ganun ang debate unless openly sinasabi po talaga ng paksa na kinakailangan mag-provide ng other side ng particular na replacement. So, I am curious kung paano mag-respond dito si Chichester. So, let's continue. mahirap ang putak ako dito. Basa tayo ng Biblia. Ano ba sabi ng Panginoong Jesucristo? Brother, ilan ba minutes dapat mag-stand ako, brother, bilang afirmatibo, brother? Sige lang, brother. Ikaw naman makakaramdam nun kung palagay mo okay ka. Sige, okay. Babasa Wala ko. naman tayo kinahabol na oras, so relax ka lang. Kasi brother, kasi pag debate kasi, brother, mayroon kami 10 minutes or 15 minutes para sa presentation. In our case, wala naman tayong timekeeper. Tayo lang dito. Salamat. Ito, sabi ng Panginoong Jesucristo dito sa 19. Go then to all people everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And I will be with you always to the end of the age. Klarong-klaro, kapatid. Kung sasabihin ng brother, mayroon bang Catholic, hindi mabasa itong dito sa English Bible at sa Bisaya at Tagalog kasi yung Catholic Church from the Greek word yan ng Catholic, katoholos, iglesia. Kaya yung baka tatanungin sa atin ng ating kaibigan na Catholic, mababasa ba yan verbatim? Hindi po yan aking tinitindigan na patutunay ko mabasa word for word, ngunit nasa Biblia talaga. Ang essence ng Catholic Church ay nasa Biblia talaga sapagkat yung simbahan ni Kristo ay pangkalahatan hindi lang sa Israel kundi napuntang Roma, napuntang Spain at napuntang dito sa Pilipinas. Mayroong historical pero hindi ko lang sure yan nilalatag. Ito, babasa naman tayo ng history. Dito tayo sa The New Book of Knowledge, page 207. Ano ba sabi dito sa The New Book of Knowledge? The history of the Roman Catholic Church began in Afi Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming
the Holy Spirit had promised to send them from the heaven. Dito. The day on which the Holy Spirit, dito naman tayo sa The World Almanac and Book of Facts. Ito na. Page 100. Ano sabi dito? More than 1,900 years ago, Jesus Christ, Son of God, came upon on earth to save mankind. Ano ba dito nakasulat? After his atoning death on the cross, he rose glorious and immortal. Before leaving this world, go to God the Father, our Lord founded the Catholic Church and gave to the church the command to teach all nation. Alam mo mga kapatid, dito mga binasa ko na mga encyclopedia, hindi ito basta-basta mga author yan. Hindi, alam ko hindi ito tutulan ni Chay Sister. Hindi ito tutulan talaga ni Chay Sister. Mahilig itong magbasa si Chay. Siguro, hindi pa niya ito nababasa. Young Student Encyclopedia, Volume 17, page 261. Ano sabi dito? Roman Catholicism, the largest of the Christian denomination, is the Roman Catholic Church. As an institution, it has existed since the 1st century AD. Napakaganda. Marami na tayong binasa ng mga referensya, mga kapatid, no? Pinatutunayan ng mga standard na references na ang Catholic Church talaga ang tunay at tatag ng Panginoong Hesukristo. Ito. Dito tayo sa Glorier Encyclopedia, Volume 5, page 106. Ano ba sabi dito? Catholic Church, Greek Catholicos Universal, General. Ano ba dito? General term applied to the Divine Society founded by Jesus Christ. Mga kapatid, alam mo mga kapatid, marami ng history na standard. Nagpapatunay talaga ang tunay na Kristiyano at tunay na Catholic Church na tinatag ng Panginoong Hesukristo. Walang iba, kundi ang Catholic Church talaga. Ito, dadako tayo ng yung ministry magazine ng mga Seventh-day Adventist. Gagamitin natin ito bilang referensya para hindi naman maging bias sa mga kapatid natin. Gagamit tayo ng yung mga babasahin ng ibang denomination. Ano ba sabi ng ministry magazine ng Seventh-day Adventist Church? Makinig kayo mga Sabadista. Ito sabi ng ministry magazine ninyo. The Apostolic Christian Church, Ancient Catholic, Universal Church, established by Christ and his disciple, continue to the time of the Constantine about 321 AD. Pinagpatuloy lang pala ni Constantine pala yung Catholic Church. Alam mo mga kapatid, mga Katoliko sa nakikinig dito, sa mga followers ni Chay Sister ng mga Katoliko, dapat alam natin ang ating pananampalataya bilang Katoliko. Hindi natin alam na nandito pala tayo sa tunay at tatag talaga ng Panginoong Hesukristo. Kaya malinaw. Siguro, hindi na ako siguro tatagal pa. Gusto na siguro magtanong natin kapatid ni Chay Sister. Salamat siguro. At dito na lang siguro, kapatid na Chay. Okay na. Okay, salamat po. Cross-exam. Okay, so Gusto ko rin pong sabihin kasi ang nire-rely lang po ni Mr. Baloria is yung ideya nga po na universal, quote-unquote, laganap. All, actually, yung pag-equate niya nga ng all is yung Catholic Church daw nga po, dun po sa verse po ng Biblia. Ang issue ko dun mga ka-U3, most of the churches now actually are inclined to reach all. Ang mga relihiyon po ay nagkikater hindi lang po sa isang particular na race most of the time, di ba po? Merong African na Muslim, merong Asian na Muslim, merong Shinto, merong Buddhist na hindi Asiano. So, sa ideya na ang isang reliyon ay universal at Catholic na po yun, medyo problematic po sa akin yung pag-interpret dahil most of the religions, major religions, or world religions really cater to all kinds of people, all races, all territories, mga ka-U3. ang unang tanong ko sa iyo ganito, brother. So, binasa mo yung Philippine history na sinulat ng isang doktor sa page 123. Tapos, binasa mo yung Book of Knowledge, tapos pati Almanac. Pati Seventh-day Adventist, binasa mo. Okay. May babasahin ako sa iyo na isang talata, tapos tatanungin kita dito. Pero bago yun, tanong ko muna sa iyo, brother, kasi binasa mo rin yung Colosas 1:18. Naniniwala ka ba na si Kristo ang pangulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, tama? Okay. So, ang tanong ko sa iyo, si Kristo ba tao o Diyos? Okay. Salamat kapatid sa magandang tanong. Ito, sasagutin natin to. Ngunit hindi ito parang out of topic, sasagutin natin. Sa mo kasi yung 1:18 ng Colosas. Okay. Sabi mo si Kristo ang pangulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Tama naman yun. At tinatanong ko sa iyo kung si Kristo ba tao o Diyos sa paniwala mo. Okay. At
ito, sagot, si Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia na parito si Kristo. Paano sa naging parito? Naging tao. Ang tunay na Diyos na naging tao. Sa San Juan Kapitulo 1, Wala ka dyan si Kristo. tama kapatid, tama. Yes. 100% tunay na Diyos. Sasagot mo na ako, okay lang muna, sasagot mo na ako kapatid, okay lang ba? Sige lang. I-clear mo lang ng kapiraso. I-clear mo lang. Kasi hindi naman kita iipitin dyan. Premise pa lang yan eh. Gusto ko lang ma-establish muna pansamantala kung ano paniwala mo tungkol kay Kristo. Tapos mamaya na kita iipitin. Pero hindi mo Sige. Sige. Okay. Sige. Maganda yung tanong mo, brother. Maganda yung tanong mo. Dapat magaling yung sagot natin. Kaya gusto ko, kahit 1 minute lang, brother. Ito sagot. Naniniwala ako na tunay na Diyos si Kristo sapagkat kapag hindi tayo maniniwala na si Kristo ay Diyos, wala tayong kaligtasan. Sapagkat sabi ng Biblia, ang hindi tumatanggap ni Kristo ay walang kaligtasan. Sunod na tanong. Okay, good. Ayos. So nagkakaintindihan tayo. Para sa iyo si Kristo Diyos. At Ako din at the same time. Nagkakaintindihan tayo. Okay, sige. Good. Ang susunod ko sa yung tanong, ganito kapatid. Iwan ko muna sandali yung isang parte na yun. Gusto ko lang muna ma-establish yung parte na yun kasi mamaya pakikinabangan ko yan sa pagtindig ko. Okay. Ayan, ang susunod ko sa yung tanong, may babasahin ako kasi ang dami mong librong binasa. Ako naman ang may babasahin. Okay. Ang babasahin ko, sa isang talata ng Isaias, 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Tanong, dun sa lahat ng binasa mo, yung ba aklat ng Panginoon ba yun o history? Okay. History. Salamat. Yes, sa Panginoon din itong mga binabasa natin, mga standard reference, sapagkat ano sabi ni Isaias din? Isaias Kapitulo 66, versikulo 2, ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Yung mga binasa ko, kapatid na chai sister, ay ito yung mga bagay na mga mabubuti, na mayroong mapupulot na mabuti. Kaya sabi na ni Isaias, ang lahat din ng Panginoon yung mga binasa mo? Yes. Panginoon, saan nagpasulat dyan? Okay, tagot. Makinig ka saya, makinig ka. Ang Biblia, ito sigurado ko sa'yo, itong kalipunan nitong Biblia, ano siya nagpasulat dito? Kaya nga pinagsama-sama nila sa balumbon eh. Ang tanong ko sa'yo, kung yung palang mga pinagbabasa mo, kasama pala sa aklat ng Panginoon, ba't wala sa Biblia yun? Okay, so gets ko na kung saan nakatayo rito si Chichester, no? So I'm guessing he may use, yes, some historical references, but I'm guessing that he relies solely on the scriptures. At na-discuss na rin po natin sa ating mga past video reactions mga ka-U3. At ito po yung konsepto ng sola scriptura na kung saan mga main proponents mo niyan is mga Lutherans yata at saka mga early Protestants mga ka-U3 na sinasabi na wala ng ibang mas pabasehan pa ng mga Christian doctrines at ng mga paniniwala at ang pagpapatibay ng mga Christian arguments kundi ang scriptures mismo. So, this will be the leaning of Chichester here. And I like the question, yung sabi niya na, so ibig sabihin ba yung mga references na sinabi mo is nanggaling din sa Diyos? As a listener, yung sinasabi po kasi nito ni Mr. Balorian na yung kanyang mga binasa na mga almanac at saka yung ibang yung magazine ng SDA at yung sinabi niya rin kanina, lalo na yung kay Zaide, sinasabi niya na it's a standard daw, ano? So, ang ganda rin ng pagkaka-mind condition niya, pero hindi po ako agree doon. Hindi po yan standard dahil all these works, especially sa almanac for example, is just a compilation of facts that surely could change anytime. And also, it depends on the editorial na staff po kung ano yung information na ilalagay nila dyan o hindi. At yun nga, yung kay Mr. Zaide, honestly, within the historians circle mga ka-U3, may issue po talaga sila dyan. At ako din, nabasa ko rin yan actually, even the old editions of Gregoria and Sonia Zaide, talagang nakalagay doon yung Catholicism at saka yung Christianity nga, which really sounded off for a supposedly scholarly and academic po na field, tulad po ng historiography. But anyway, let's continue. Nawala yung tabusin mo. Ito, sagot ha. Ulitin ko tanong ko. Sige, nawala boses ko. Ngayon, ito tanong ko sa'yo. Itong mga to na balumbon ng aklat, itong mga ang tawag natin ay Biblia, kalipunan niya ng iba't ibang mga aklat na ipinasulat at tinatanggap ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano na parte talaga ng Biblia. Ngayon, ito ang tanong ko sa'yo. Kung yung mga pinagbabasa mo, parte pala ng Biblia yun, ba't hindi sinama yan dito? Okay. Sapagkat sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi na isusulat lahat eh. San Juan Kapitulo 21 ay 21, chapter 21, verse 25. Kaya nga mga kapatid, hindi nagbigay si Kristo ng Biblia. Ang binigay ni Kristo yung simbahan. Kaya yung simbahan gumawa ng Biblia at naging ginagamit ng mga
nagtuturo na tulad ng mga pastor. Hindi mo sinasagot Yan, yung ano sabi tanong ko, ng brother. Isaias? Ang tanong ko, kung yan palang mga libro na pinagbabasa mo, parte pala ng Biblia at sulat pala ng Diyos, ba't hindi isinama sa Biblia yung mga yan? Okay. Hindi, iba nga, standard difference nga eh. Sabi nga ni Isaias, chapter 41 verse 4, magbasa ka ng history. Brother, ang Read standard the history and reference, see. ang Diyos mismo ang nagsabi. Ito, babasahin ko sa'yo. Ito, standard reference, Diyos mismo may sabi. Ikaw lang may sabi ng standard reference mo, may sarili kang reference eh. Pero ako, ang nakasulat dito, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi mag-uulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Ito problema, sinasamahan mo ng kasama, tapos ang pakiramdam mo yata, kulang yata ang Biblia. Kailangan patuloy lumabas galing sa ibang reference. Tapos pinalalabas mo na parte ng Biblia yung mga yan, hindi nga eh. Ang sumulat niyan, application. doktor, ang sumulat niyan, historian. Hindi parte ng Biblia yung mga binasa mo, brother. Kahit sinong doktor pwedeng sumulat ng kahit na ano. Maniwala ka, pag doktor ng Islam ang nabasa mo, lalabas ngayon, Islam pala ang totoo at hindi Kristyanismo. Okay. Oh, tama. Brother, excuse me, mawalang galang natin, kapatid na Chay. Kasi pag debate kasi ganito yan kasi. Ayan, ito ngayon ang tanong ko sa'yo. Tanong ko ngayon para magtanong. Ang tanong ko sa'yo, ba't hindi sinama sa Biblia, kung pinalalagay mo na mismong Diyos pala ang nagpasulat niyang mga librong pinagbabasa mo, ba't hindi kasama sa Biblia? Okay, sagot nga eh. Sinasagot na nga kita eh. Sige. Hindi na isulat sabi ni Jesus. Hindi ako lang sabi niya na. Hindi ako lang sabi niyan. Hindi na isulat lahat. Kaya nga, yung mga tao So, na mayroong Ito, susunod na tanong ko sa'yo. Sabi mo hindi na isulat ni Jesus. So mali ba yung sinabi ng Diyos na hindi mangangailangan ng kasama? Sagot ha. Hindi mali yan. Ang mali dyan, yung pagkakaunawa mo kapatid. Kaya may kasama eh. Kasi hindi Biblia Mali isa, ba ako may sa pagkaunawang hindi parte ng Biblia yung mga pinagbabasa mo? Mali ba ako sa pagkaunawang hindi parte ng Biblia yung mga binasa mo? Yes, mali ka talaga kapatid. Okay. Sabi So, na, parte pala ng Biblia yan. Ito, tanong ko sa'yo, bakit mismo Katolisismo may sariling Biblia, hindi kasama yung mga librong binasa mo? Sige. okay. Sagot ha. Kasi ang topic natin, Truth Church, pero napunta na tayo dito sa Biblia. Pero walang problema. Hindi natin yan naatrasan yung topic mo. Brother, Balik nga ang tanong mo, kapatid. yan eh, ayon sa Biblia ang topic natin, di ba? Ito nga ang problema eh, ayon sa Biblia, pero lumalabas ka sa Biblia. O, tignan mo, di ba, kalokohan mo. Ikaw ang lumili, sinusundan lang kita eh. Bumasa ka ng liham ng doktor, bumasa ka ng liham ng historian, bumasa ka pa ng almanak. Mismo Diyos nga may sabi, hindi nangangailangan ng kasama. Ito pinakamabigat na ito rin ang tanong ko sa iyo. Kung yung mga libro pala na yan, tinatanggap na parte ng Biblia ng Katolisismo, bakit hindi nila sinama sa libro ng Katoliko yan? Okay, before we continue, bakit naipit dito si Mr. Baloria? Dahil sa sinabi kanina ni Chichester, kung napansin niyo po, hindi na-mention ni Mr. Baloria na parte ito ng Biblia. Pero na-rephrase iyon ni Chichester na parte ng Biblia yun ang ginamit niya na pag-refer sa mga references ni Mr. Baloria. At ang mali ni Mr. Baloria, tinanggap niya na parte ng Biblia. Yung mga references, doon palang mali po yun. Although, nasabi din ni Chichester kanina na ang topic daw nila is ayon sa Biblia. I would like to remind everyone, it was nowhere in the topic. At least sa narinig ko kanina, ang sinasabi lang kasi na topic natin, di ba, yung paksa, is ang Roman Catholic Church ang itinatag ni Jesus Christ. Yun lamang po, so far, at least, yung sa napansin ko kanina. So ito, si Chichester, una mahusay siya mag-twist ng words at si Mr. Baloria, medyo na-catch siya off guard so far, So tingnan natin mga ka-U3. Ingat. Ba't Okay, hindi ito kasama sa Biblia Katoliko yan? Kasi ang alam mo, ang Biblia Katoliko, isa sa mga pinagtulungang Biblia ng Katoliko at saka ng Protestante, yung magandang balita Biblia. May in corpus corpus pa yan ni yung isa sa mga kardinal. Bakit hindi kasama yung mga librong binasa mo sa Biblia kung pinapalagay mo na sinulat pala ng Diyos yan? Okay. Sagot nga, makinig ka naman, Chay. Kasi Makinig ako, brother. ang trabaho kasi pag-debate kasi ganito yan, ipaintindi natin sa manalo natin. Pag-debate kasi, pag anong tanong mo, makinig ka sa sagot ko. Huwag ka Sige, sapo kasi. sa sagot mo, brother, hindi mo naman kasi sinasagot yung tanong eh. Nung lumilihis ka, sinasabi mo sabi ni Kristo, hindi daw masusulat lahat. Hindi nga, nakasulat nga sa Biblia lahat ng mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya eh. Kaya nga, ang tanong ko sa'yo, kung parte pala ng Biblia, yung mga bagay na pinagbabasa mo, bakit hindi sinama ng Catholic Church yan sa Catholic Bible? Sige, sagutin mo lang ako. Bigyan mo ko ng reference na katibayan na ang Catholic Church isinasama yung mga pinagbabasa mong libro sa Biblia. Sige. Kasi mismong mga puno mo, hindi tinatanggap na parte ng Biblia yan, brother. Okay. Kasi kung tinatanggap sa parte ng Biblia yan, sana isinama nila sa Catholic Bible yan. Ang tanong ko sa'yo, ba't hindi kasama sa Catholic Bible yan? Sige. Okay. Hindi yan isinasama sa panahon ni Kristo, hindi naman siya magpasulat ng ganun eh. Sa ating panahon lang ito, brother. Kaya nga, sabi ni Isaias, magbasa kayo ng history ng wala na kasaysayan. si Kristo sa lupa.
Nung isulat ang Apokalipsis, alam mo yan, wala na si Kristo sa lupa. Anong ibig sabihin? Kung ang sinasabi mo ngayon, dahil doon sa panahon ni Kristo, kaya nagsama-sama yung mga aklat na yun, nung isulat ang Apokalipsis, wala na si Kristo sa lupa eh. Okay, very quickly here. Mr. Baloria could have just said, hindi naman lahat ng knowledge, kumbaga biblical knowledge or doctrines, are in the Bible. Yan, pwede kong sabihin yan. Pwede natin sabihin na merong mga bagay na addendum. Kumbaga dahil sa pag-evolve ng ating lipunan, kinakailangan nating magkaroon din ng mga pagliliwanag ng mga Christian doctrines at ito ay nagre-reflect sa mga references na ginagawa ng mga matatalinong tao or mga inspired na mga tao. It just enriches the Catholic faith, enriches our biblical knowledge. Something like that. Pero I would never say it is part of the Bible. Kaya nga sabi ko nga po, doon naipat si Mr. Baloria kanina. So pwede naman ganun, i-clarify ni Mr. Baloria na hindi ito parte ng Biblia per se, pero ito ay pagliliwanag at nakakatulong sa atin na maintindihan pa ang Christian doctrines because of these references. So nakita niyo mga kayute, meron na tayong medyo issue dito kasi hindi na-clarify kung ano yung magiging source ng kanilang pagdedebatihan. Is this a purely biblical debate or can references be used as well? So tingnan natin. Kung tinatanggap talaga ng Catholic Church, yung mga pinagbabasa mo, sana sinama nila sa Biblia yan. Tama ako, di ba? Brother Chay, ito, ganito kasi Brother Chay. Yung tinututulan mo dito, Brother Chay, hindi si Kristo ang nagtatag ng Katolik. Parang ang layo natin ng topic, Brother Chay. Pagtatawaran tayo dito sa ano. Kasi ganito, para malinaw tayo. Sige, para hindi malayo sa topic. Ikaw kasi ang bumasa noon. So I have to establish the integrity of the references that you are using. Hindi kahit sinong referensya, tatanggapin na lang ng kahit na sino. Kahit ako, kaya ko sumulat ng aklat. Tapos gagawa ko sariling religion para patunayan yung religion ko ang totoo ayon sa sarili kong aklat at ayon sa aklat ng mga doktor na kasama ko. And Kaya ko self-serving. rin gumawa ng ginagawa ko, brother. Pero ito nga ang punto ko. Ang pinupunto ko sa'yo, yung i-establish mo muna yung integrity ng mga bagay na pinagbabasa mo. Bakit? Kasi tignan mo, ang binasa mo lang sa Biblia, isang talata, dalawang talata, 28:19 ng Mateo at saka Colosas 1:18. Wala ka namang nabasang ang itinatag ni Kristo, Iglesia Katolika. Wala na eh. Tapos ang ginawa mo, kumuha ka ngayon sa labas ngayon ng Biblia para ipatunayan na nasa Biblia na Katoliko ang pinaniniwalaan ng mga doktor at saka mga historian. Pero yung mga doktor at mga historian na pinagkukuha mo sa labas ng Biblia, hindi yan yung mga apostol na nasa loob ng Biblia. So patunayan mo ngayon sa akin na ang mga nagsulat ng Biblia ang paniwala nila Katoliko. Sige brother, bibigyan kita ng oras. Hindi ka na magtatanong? Hindi, hinahanap ko nga sa'yo. Ito nga tanong ko sa'yo. Ang tanong ko sa'yo, nasan sa Biblia na ang itinatag ni Kristo Katoliko? Nasan sa Biblia yun? Kasi ang nabasa mo, nasa labas ng Biblia. Mga doktor at saka mga historian, nakalilitaw-litaw lang dito sa panahon natin. Yung iba nga dyan, baka kamamatay-matay lang eh. Pero yung Biblia, isinulat, 2,000 taon na yan, brother. Ni isang talata, wala akong narinig sa'yo na sinasabi mong Katoliko itinayo ayon sa Biblia. Sasagot na ako Sige. Sasagot na ako. Pengi akong talata. Nagaling dun sa mga nauna, yung mga Kristiyano, si Kristo, etc. na sila mismo nagsasabi, Katoliko ang itinayo nila. Sige. Oo, okay. Pengin talata ng brother. Pengin Yung talata. nagamit ko kanina, yung Mateo, Kapitulo 28, chapter 19-20. Yung Catholic, sabi ko kanina, yung Catholic, universal o pangkalahatan. Kaya sinabi ni Kristo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Catholic na yan, kapatid. Kaya nga sinasabi dyan sa Biblia, pag tayo ibabasa, dapat iintindi natin ang ating babasahin. Diba? Yun ang sige. punto ko. Hindi kita ipitin doon sa parte na yun. Pero gagawin ko, babasahin ko ngayon itong Mateo 28. Ang basa mo, ito, babasahin ko. Ako babasa ng Mateo. Tulungan kita. Excuse me. Masarap itong iniinom ko eh. Dali lang ha. So, 28:19. Ang nakasulat dito, dahil dito, magsiyakon nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Asan dito yung Katoliko, brother? Yan, pangkalahatan, yan, nabasa mo na. Wala ko nabasa, brother. Ayaw, hindi mabasa. Kaya nga, sinasabi ko, yung word na pangkalahatan, universal. Ulitin yan, ko basa para magkaintindihan tayo ha. Ulitin ko basa. Ang nakasulat, dahil dito, magsiyaon nga kayo. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, sila inyong bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Walang sinabing bautismohan sa Katoliko. Walang ganun, brother. Yang word na lahat. Yang lahat. Catholic Universal Church. Yan na yan. Hindi tayo yung nagkakaintindihan, brother. Palagi ko, lost in translation tayo parehas. Ikaw, meron ka bang nakikita hindi namin nakikita? Yes. Nakikita ko sa pagbabasa ko at inintindi ko
At nakita ko na Catholic talaga ang punto ni Kristo dyan. Lahat ng mga bansa, Saan, brother? Universal Church. Tama. Baka mali lang ang basa ko. Ikaw nga pumasa ng 28-19 mo. Baka mali lang ang basa ko. Kasi Tama. wala ko nabasa ang Katoliko rito. Tama yan binasa mo, brother. Tama na yung binabasa. Wala problema sa binabasa Ikaw mo. bumasa. Sige, ikaw bumasa, brother. Since talata, ikaw naman na nagbigay nito. 28-19, baka meron ka nakikita, hindi ko nakikita rito. English kasi itong Biblia ko, kapatid. Sige lang. Okay lang, brother. Kahit anong translation pa yan. Sige, let's go. Hindi to, kapatid, oh. Ito. Go then to all people, everywhere, all. Sabing all, Catholic yan. Universal, lahat. Kaya nga Catholic Church, ang simbahan ni Kristo, Catholic kasi siya ay Catholic. Walang nakasulat doon na Catholic, brother. Brother, kaya nga sinasabi ko na Nakita niyo yung kanina, question mark sa ulo ko? Walang nakasulat Hindi mo na kasi- Catholic doon, brother. ay hindi nga mo nga makita, brother, kasi sabi ko kanina, ang pagbabasa ay dapat intindihin natin. Word, Kahit anong lahat, intindihan gawin mo, wala ka talagang universal, mababasang Katoliko dyan, Catholic brother. Church Tignan yan. mo, kahit ikaw yung nagbasa, wala eh. Saan? Ayan, tignan mo, yung audience mismo, nagtatanong asan daw yung Katoliko dun sa talata. Wala naman eh. Tignan mo Okay, yung mga audience, pati sila nagtatanong, brother, lahat kami may question mark sa ulo namin. Ikaw lang yung nagsasabi ng mga bagay na yun. Okay. Saan galing? Pag may babasa ba sa Biblia? Okay, dito na lang. Dito tayo sa Derek Richard Baxter na salin. Catholic Church talaga mababasa. John chapter 10 verse 16. Baxter na salin ni Baxter. Mababasa natin Catholic Church. Mababasa John 10:16. The Baxter na salin na Biblia. Oh, yan. Sige, Bigay na. Google ko. Baxter. Baxter. John chapter 10 verse 16. Catholic Church. Gusto mo binigay ko na. Jesus has come to save us from our sin, to satisfy us, to care for us, to protect us, to shepherd our souls. That's the imagery we see all over this chapter. Wala, brother. Hindi. Sabi ko, brother, kung nakikinig ka sana, Baxter yung ito, salin ni 10:16. Baxter. Baxter ito, 10:16. Ito, Google ko na lang yun. Para hindi na ako mahirapan, Google ko na lang. Although marami akong salin ng Biblia dito, pero syempre, hahanapin ko pa ba na may isa-isa. E di ginawa ko, ginugol ko na lang. Jesus has come to save us from our sin, to satisfy us, to care for us, and to protect us, to shepherd our souls. 10:16. Wala. Baxter yan. Richard Baxter yan. Sure ka? Google nito, brother. Oo, yung mismong talata, nandito na sa Google, oh. Lahat ng mga Catholic Faith Defender, brother, may Baxter, brother. Mababasa talaga dyan. Catholic Church. May video. Magagawa kami. Gagawa tayo ng video. Teka Baxter, muna, hindi mayroon. mo sasabihin, lumabang ka sa akin na wala kang Baxter na Biblia? Dito sa cellphone ko, ginagamit natin. Mawala pag papatayin ko eh. Meron ako dito. Ngunit, Sige. ginagamit ko Okay. yung phone ko. Okay, sige. Pagbibigyan kita doon. Pwede na ba ako tumindig ng akin? Pwede na. Sige, pwede na siguro. Sige, Pero yun nga po, ang issue dito kapag wala pong moderator, nagga-guide na, 7 minutes lang yung cross-examination, 10 minutes. Ang posibilidad po kasi niyan, it will go on and on for a long time, Kasi di natin alam, parang indefinite. So yun yung problema kapag wala pong isang structured po ng discussion na nangyayari. Kung napansin nyo rin po kanina, si Mr. Balore, for example, with the premise that Chichester was saying about Jesus being God or human, napansin nyo, gusto niyo pang mag-discuss ng mahaba. And then, syempre, parang nangyari po kasi dito, at least sa nakita ko so far ang nagiging moderator si Chichester na rin kasi nga siya yung owner ng channel or Facebook page po pala, and in a way medyo disadvantageous po yan sa kay Mr. Baloria kasi yung kalaban mo yung nagdidikta ng magiging flow ng inyong magiging debate. But I like the passion of Mr. Baloria here so far, so let's continue. ako muna titindig, tapos pagkatapos nun, ako naman yung tatanungin mo, ha? Yan. Ako naman yung ipitin mo pagkatapos nito. Sige, okay. Ganito po mga kababayan, ako naman nagtitindig. Mabilis lang ito, hindi masyadong matagal. Bigyan mo lang muna ako, huwag mo na akong putulin. Tapos, pagkatapos nito, ikaw naman yung magtatanong sa akin, ipitin mo naman ako. Sige, ganito. Ang nasa Biblia po kasi, uulitin ko lang po yung basa dun sa Isaias, na ang sabi, kausapin ko muna ng mga kababayan. Tapos pagkatapos ko, pwede mo na akong tanongin. Ang sabi sa isang talata ng 34, 16 ng Isaias, 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ang nakasulat po sa Biblia, inyong saliksikin sa
aklat ng Panginoon. So pag halimbawa, meron kang konseptong nakita sa aklat ng Panginoon, hahanapin mo din sa aklat din ng Panginoon. Bakit? Kasi ang sabi, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Ano ibig sabihin? Pag hindi kulang, kompleto. Kasi pagkakulang yan, hindi yan kompleto. Tapos, walang mangangailangan ng kanyang kasama. Pag aklat pa lang ng Panginoon ang pinag-uusapan, walang mangangailangan ng kasama. So ano ibig sabihin ngayon? Ang labas ngayon, lahat ng pinagbabasa ng ating kapatid, hindi kailangan. Bakit? Kasi mismo Diyos ang may sabi. Ang katunayan, may pirma pangalan Diyos na nakasulat dito, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. So pagka bibig pala ng Diyos ang pinag-uusapan, yung mga bagay na sinabi ng bibig ng Diyos, nakasulat sa Biblia. Tignan mo, ito mahirap Yung mismong pangalang Katoliko nga hindi mahanap sa Biblia. Bigay siya ng mga talata, wala doon yung salitang Biblia, ay yung salitang Katoliko. Ngayon, tatanong ngayon, tanong. Ito ngayon ang tanong. Okay, sige. Sinabi pala ng Diyos, ang sabi, hahanapin daw sa aklat ng Panginoon. Tapos babasahin. Tapos, ang sabi, kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kasama. Di ba? Yun ang sabi. Ngayon, tanong, meron bang nag-execute itong sinabi ng Diyos na to in the past, sa panahon ng mga apostol? Meron. Ito, babasahin ko. Sa isang talata ng unang Korinto, sa 4, ito disiplina ito ng mga apostol. Ang sabi ni Pablo sa isang talata ng 4:6 ng unang Korinto, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Mismong mga apostol pala, pag sila nagdidisiplina sa mga sarili nila, pag may kinalaman sa aral, ang sabi, huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Sa nasusulat? Sa aklat ng Panginoon. Hindi kailangan ko muna ng encyclopedia at hindi kailangan ko muna ng history. Bakit? Pinagkukuha mong history at saka encyclopedia, self-serving yan. Siyempre, mga miyembro ng Katoliko magsasabi niyan. Pero tignan mo, pagka miyembro ng Islam ang nagsulat niyan, hindi sasabihin Katoliko yan, maniwala ka sa akin. Papaputol ko ang braso ko kapag nakabasa ka ng Islam na ang sinasabi, Katoliko, totoo. Papaputol ko ang braso ko pag nakabasa ka ng historian ng Islam para sabihin na ang itinatag ni Kristong relihiyon ay Katolisismo pala. Pero Islam yun. Pag nakabasa ka ng Shintoism, Taoism, Buddhism na doktor, nasasabihin Katoliko ang totoo, papaputol ko ang braso ko. Syempre sasabihin nila, normal yun, Katoliko ang totoo. Bakit? Membro ng Katolisismo yan Di ba? No, nothing out of the usual. Ang sabihin, paano mo ikapatutunayan na miyembro ng Katoliko yan? Kung kaya mo patunayan na hindi miyembro ng Katoliko yan, congratulations, clap para sa'yo. Diba? Ganun lang naman kasimple yun Kahit sino pwedeng magsulat ng kahit ano. Pero ang punto dyan, nababasa ba yung mismong pangalan ng Katolisismo sa Biblia? Kasi tignan mo, mga kababayan, eto ngayon. Bigyan mo pa ang konting oras sa brother lang. May clean na lang to. Ipagpatawad mo na baka medyo mapapa lang ng kapiraso. Pero na-appreciate ko yung pasensya mo. Ito ngayon, at ako naman ngayon ang babasa. Ito nasa Biblia. Sa isang talata ng Isaias 43:7. Ang nakasulat, ngunit darating 43:7. Ito, basahin ko. 7. Bawat tinatawag sa aking pangalan, ang yaong aking nilikha, at sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ulitin ko basa. Bawat tinatawag sa aking pangalan, yun ang aking nilikha. Ano ibig sabihin? Pag ang Diyos ang gumawa, tinatawag yun sa pangalan niya. Tao ng Diyos. Tao ng Diyos, Espiritu ng Diyos. Kaya kita mo, tinanong ko siya kanina, eto pakikinabangan ko na ngayon yung tanong ko sa iyo nung una. Kung si Kristo ba tao Diyos? Ang paniwala mo, si Kristo Diyos. Ngayon, ano ibig sabihin? 16:18 ni Mateo, sa batong ito, Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Sino nagtayo? Si Kristo. Si Kristo ba tao o Diyos? Ang sabi niya kanina, totoong tao, totoong Diyos. So ngayon, ano ngayon ang pangalan ng iglesia? Roma 16:16. Babasa ko.
Ang sabi sa Roma 16:16, ganito. Ay, tingnan mo, nahirapan sa basahin yung Katoliko eh. Kasi hindi kasi yun na nakasulat eh. 16:16, magbatihan kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Ano ngayon ang pangalan? Iglesia ni Kristo. Oh, ngayon, sabihin mo kayo, hindi ka, sa Diyos yung iglesia. O, babasahin ko naman ngayon, iglesia ng Diyos. Babasahin ko ngayon, iglesia ng Diyos, mga babayan, ha? Unang Korinto, 1:1, si Pablo, na tinatawag maging apostol, si Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ano pangalan? Iglesia ng Diyos, iglesia ng Kristo, yun ang nakasulat sa Biblia. Pero tignan mo, hanapin mo iglesia katolika, apostolika, romana, wala sa Biblia. Kaya tignan mo, pinapahanap ko sa kanya, hindi niya makagilap eh. Bakit hindi makagilap? Kasi baka nasa ibang translation pa, kailangan niya tuloy hanapin. So kung saan mang translation na may problema yung pagkaka-translate. Kasi ang majority ng Biblia, hindi mo talaga mababasa yan sa 28 ni Mateo. Kahit sa buong Biblia, hindi mo mababasa yan sa salin Tagalog. So ngayon, hahanap ka patuloy na kung saan bang salin, hahanap ka patuloy ng iba pang reference para palitawin mo ngayon yung Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Ito ang problema mo. Hindi mo makahanap na yung pangalang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, hindi mo makahanap yan sa Biblia. Papaputol ko braso ko pag nakita mo Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Walang ganyan sa Biblia. Ang mababasa mo, Katolikos. Isang salita na ang ginawa ng mga Katoliko, ipinangalan nila sa mga sarili nila. Pero hindi pangalan yun pag binasa mo sa Biblia kasi isang salita lang yun. At kahit sino kayang kumuha ng kahit anong salita, ipangalan sa mga sarili nila at bumuo ngayon ng isang organisasyon. Yun ngayon ang sagot ko ron. Yung mga sa Diyos, tinatawag sa pangalan ng Diyos. Si Kristo, sabi niya Diyos, therefore, ang pangalan, Iglesia ni Kristo. Ngayon, kung sasabihin mo sa Diyos ngayon, yung Iglesia na yun, dapat yun, ang pangalan ng Iglesia ng Diyos. Bakit? Kasi pangalan ng mag-ama yan eh. Ito ngayon, huling talatang babasahin ko. Ang sabi sa 34 ng Kawikaan, babasahin ko ngayon. Eto, ang sabi sa isang talata ng Kawikaan, sa 34, eto, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sinong pumisan sa mga hangin, ng mga hangin sa kanyang dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Pero na lang, hindi ko alam. Pero lahat ng bagay na sa Diyos, ipinapangalan sa Diyos. Tingnan mo, sa kahit niya sa Biblia, mag-ama eh. Ano pangalan niya at saka ano pangalan ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman, aliban na pag di mo alam, talaga mag-invento ko talaga ng ibang pangalan, diyan katulad ng Katoliko. So, ready na ako for cross-examination, brother. Maraming salamat sa pasensya mo. Okay, salamat, brother. Sige. Narinig ba ako, brother? Marinig ba ako? Malinaw na malinaw, brother. Okay. Ang topic natin, brother, patutunayan ko na ang Katoliko tinatag ni Kristo. Unang tanong, sabi ni Saide, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Ang tanong, nagsisinungaling ba itong historya na to? Wala? Oo, nagsisinungaling. Okay. Sunod na tanong. Sa Patunayan mo, babasahin ng totoo yung sinabi niya. Sige, hanapin mo sa Biblia, patunayan mo. Ako, ang sagot ko sa'yo, nagsisinungaling. Okay. Bakit naman sinabi si Kristo gano'n eh? Sige. Next question. Hmm. Sa babasahin ng Seventh-day Adventist, sabi dito, the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ. Tama ba to o mali? Mali. Hindi ka rin naman naniniwala sa Sabatista eh. Ay, hindi man. Okay. Ito. Next question na, brother. Sige. Sabi mo, Iglesia sa Roma. Roma 16:16. Wala akong sinabi iglesia sa Roma. Ano yung mali dito sa pag-cross-exam ni Mr. Baloria? So siya ay nagtanong, upang bungan niya pala natanong sa kanyang cross-exam, is yung kanyang ginamit na sariling referensya. Tama ba itong pinisenta ko? Tama ba itong sinabi ng historian? Tama ba itong sinabi ng Adventist? So mali po yan. Ano po, sa tamang rules po ng ating cross-exam, ang tatanungin niyo po o ang i-raise niyo bilang cross-examiner is yung mga minention, yung ebidensya na sinabi nung inyong kausap mga ka-U3. Hindi po yung pag-verify ng sarili mong ebidensya ang itatanong mo doon sa cross-exam mo. Kaya nga cross-exam dahil ini-examine mo ang kanyang sinabi. So nakakatawa din po na very direct na lang din po ang sagot ni Chichester dito. Ano po? Ang sabi doon, ang nakasulat doon, magpapiyang kayo ng banalali, binabati kayo ng mga iglesia ni Cristo. Walang iglesia sa Roma, brother. Wala akong sinabing gano'n. Okay.
ito. Sinasabi mo sa Korinto, saan sa lugar sa Korinto na mayroong iglesia sa Diyos? Makabigay ka ba ng lugar sa Korinto? Oh, ito babasahin ko. Uulitin ko lang yung basa to. Gusto ko sa ibang talata naman ako magbasa. Ikalawang Korinto naman ito, hindi naman unang Korinto. Oh, si Pablo, apostol. Apostol ito, hindi doktor na kalilitaw-litaw lang, kamamatay-matay lang nitong mga nakaraan. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus, pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ayan o, ikalawang Korinto 1:1, iba yan doon sa unang binasa ko. Next question. Sige, brother. Binasa ko na mga standard reference na si Kristo talaga ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Okay. Ang tanong, kung hindi si Kristo ang nagtatag ng Iglesia Katolika, sino ba ang nagtatag? Kung No? hindi si Hindi ko Kristo. alam. Hindi ko alam. Hindi naman ako miyembro ng Katoliko eh. So, hindi ko alam. Ikaw ang paliwanag sa akin kung sino nagtatag. Okay. Next question. Sabi mo, hindi mo alam. Mm. Tumututol ka pala sa tinitindigan ko na hindi mo alam. Yes or no? Oo. Oo. Next question. Sabi mo, Yes. sabi mo yes, wala kang alam. Bakit ka tumututol na wala ka naman palang alam sa topic na ito? Bakit ka tumututol na wala ka naman palang alam sa topic na ito? Bakit ka tumututol? Kasi, ang nababasa ko kasi, yung tinatag ni Kristo na iglesia, ang tawag iglesia ni Kristo at saka iglesia ng Diyos. So alam kong hindi Katoliko yun. Kaya tumututol ako kasi alam ko talagang hindi Katoliko yung tinatag ni Kristo eh. Yan, sagot ko ron. Kaya tignan mo, hindi mo matutulan yung iglesia ni Kristo at saka iglesia ng Diyos eh. Bakit? Kasi yung dalawa na yun, nakasulat sa Biblia. Meron pa nga iglesia ng mga Hudyo eh. Pag binasa mo sa Pero tignan mo, sa dami ng mga nakasulat na pangalan ng iglesia sa Biblia, hindi ka makabasa sa iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Nakita mo? Next question. Sige. Kasi ganito yan, brother. Bilang indikatibo, akala ko ba'y mayroon kang alam, kaya ka tumututol. Pero hindi Talaga mo akong alam. Meron akong alam. Ang alam ko, yung nasa Biblia, hindi yung inimbentong konsepto ng Iglesia Katolika. It's either, right? Ang magiging stand ni Chichester here would be, hindi ang Roman Catholic Church ang itinatag ni Jesus Christ or hindi si Jesus Christ ang tumatag ng Roman Catholic Church. So, ang tinatanong dito ngayon ni Mr. Balora is on the second point. So, sino ang nagtatag ng Roman Catholic Church? So, mali yung pagtatanong dahil doon na si Chichester sa unang option, which is hindi ang Roman Catholic Church ang itinatag ni Jesus Christ. So, yun ang sinasabi nga rito ni Chichester na iba't ibang pangalan, and I'm glad that he was able to clarify that. Kasi initially, when he said Iglesia ni Cristo, I was thinking na maybe Iglesia ni Cristo si Chichester. I honestly do not know. But he also said Iglesia ng Diyos, hindi na nakasulat. At saka sinabi niya rin isa pang variation na Iglesia ng mga Hudyo. And we were able to mention this mga kayuthi sa past video reactions po natin. Nasabi na rin po natin na yung mga iba't ibang translation. Na while others really believe that the label Iglesia ng Diyos is the real church, pero sinasabi ko nga po na it's not the proper name in most translations of the Bible. Di ba po? Sabi ko nga po roon, meron pang ibang variations niya, Assemblies of God, Church of God for example, pero hindi nakakapitize yung letter C, which tells us na hindi siya proper noun mga kayuthi. So let's continue here. Itong mga kukuha muna ako na klata. Tignan mo, pinagkaiba natin dalawa. Ayun, umalis. Kukuha daw yata ng ballpen. Wait. Kuha ko ng aklat dito. Okay, sige. Libro brother. ng DepEd. Libro na ito ng DepEd, babasa ko. DepEd. Sige, lahat naman tayo nag-aaral. Depende. Babasa tayo Ano naman? dito na itong read, kinulayan ko yan, no? Sabi dito kapatid, sulat ito ng DepEd, libro ito ng DepEd. Ano ba sabi dito? Ang kasaysayan ng banal na Imperyong Romano ay kakibat ng pagyabong ng simbahang Katoliko. Ang simbahang Katoliko ay isa sa mga sangay ng Kristyanismo. Ang relihiyong itinatag ni Jesucristo noong unang siglo. Ang tanong ganito, ito bang mga doktor o pilosopi ng DepEd, nagsisinungaling ba silang lahat? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Yun na yun. Ano ba gusto mo? I-establish ko yung integrity ng mga kung sino man kalilitaw-litaw lang sa panahon ngayon. Mismong si Kristo at saka mga apostol nga, hindi nagsulat ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana eh. Tapos ngayon gusto mong paniwalaan niya, kalilitaw-litaw lang. Ikaw nga mismo naniniwala ka, sigurado ang gobyerno, corrupt. Ano yun? Kukunin mo lang yung pinakikinabangan mo sa gobyerno, tapos yung hindi mo pinakikinabangan, tinatapon mo. Sige. Basahin mo kasi sa Biblia, brother. Ito ang punto, basahin mo sa Biblia. Bakit? Kasi may mga lumitaw 2,000 taon na nakakaraan ang pangalan Kristo tapos nagkaroon ng mga apostol. Sila mismo yung gumawa eh. Hindi naman yung mga pinagbabasa mong kalilitaw-litaw lang.
naniniwala ka kay Kristo, ayaw mong hanapin sa sinabi ni Kristo, kapal-kapal ng Biblia, brother. Oh. Ba't ayaw mong hanapin sa mga sinabi ni Kristo? Naghahanap ka sa kung saan ang reference. Yung mga tao na yan, kalilitaw-litaw lang yan kahit PhD pa yan eh. Wala ka namang assurance sa tao ng Diyos yan eh. Diba? Ang assurance mo na tao ng Diyos pag nababasa sa Biblia. Bakit? Kasi mismo ang Diyos ang may sabi nun. Yung mga tao niya, yung ginawa niya, ipinapangalan sa kanya. Kaya tignan mo, hindi mo mahanap sa Biblia, Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Bakit? Kasi hindi naman kasi yan pangalan ng Diyos eh. Hindi pangalan ng Diyos yan. Yung mga tao ng Diyos, yung grupo ng Diyos, yung mga ginawa niya, ayon sa Biblia, ipinapangalan sa Kanya. Kaya tignan mo, ano pangalan? Iglesia ni Cristo, nababasa sa Biblia, Roma 16:16. Ano pa? Iglesia ng Diyos. Unang Korinto 1:1, ikalawang Korinto 1:1. Nakita mo, sa dami ng pinagbabasa kong talata, napapalitaw ko pangalan ng iglesia na nakasulat sa Biblia, pero ikaw hindi mo mapalitaw yung pangalan ng iglesia mo eh. Nakita mo? Medyo kahon po kasi yung pag-iisip dito ni Mr. Baloria, and honestly, I don't see him being persuaded by Chichester. But the essence, of course, of this discussion is for the people. When Chichester started his speech sa unang pagtindig niya, ni Chichester before the cross-exam na nangyayari ngayon, sinabi niya na I'll be talking to the people, sa mga kababayan natin. Which is quite correct because really, for others, they may think na ang debate is winning against the other person. It's not. It's actually for the purpose of the people watching, mga ka-youth. Palitawin mo kasi sa Biblia kung nasaan sa Biblia yung Katoliko, Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Hindi ba yan naman ang official name ng Catholic Church? Palitawin mo sa Biblia yan. Kasi ang nababasa ko, Iglesia ni Cristo at saka Iglesia ng Diyos. Yun ang nababasa ko. Palitawin mo ngayon, mali ako. Sige, palitawin mo mali ako. Next question, brother. Next question Sige. ako, brother. Sige, Sabi mo, brother. pag hindi mababasa sa Biblia, hindi totoo. Tama ba yun? Yes or no? Wala naman akong sinabing gano'n, brother. May mga katotohanan hindi talaga nakasulat sa Biblia ng letra. Diba? May mga bagay hindi talaga nakasulat sa Biblia ng letra. Pero pagdating pag-uusap tungkol sa pananampalataya, ano ba? Paghuhulain ba ng Diyos yung mga tao niya? Pangalan ng samahan talaga, ha? Pangalan talaga ng samahan, ha? Ang nakalimutan pang isulat ng Diyos, ha? Ganun ba pinalalabas mo? Yung talaga, pangalan pa talaga ng samahan, sa dinami-dami na pwede namang makalimutan. Kung nakakalimot man ng Diyos, na hindi naman nakakalimot ang Diyos, ang nakalimutan pa, ilagay yung pangalan, Iglesia Katolika, Apostolika Romana, yun ang nakalimutan talaga ng Diyos. Talaga ba? Next question. Sige. Okay, ito, next question. Sabi mo, Iglesia ni Cristo, nababasa mo sa Biblia. Oo. Ito bang Iglesia ni Cristo na mabasa mo sa Biblia? Ito ba yung tinatag ni Felix Manalo? Yes or no? Hindi. Hindi. Kalilitaw-litaw lang ni Felix Manalo, kakamatay nga lang din itong mga nakaraan, di ba? So hindi yan yun. Yung Iglesia ni Cristo na nakasulat doon, sinulat na yung dati pa, noon pa, 2,000 taon na nakakaraan. Next question, brother. Sabi Sige. mo, unang Korinto, Iglesia sa Diyos. Yang Iglesia sa Diyos ba na binasa mo, sabi mo, nababasa sa Biblia, ito ba yung tinatag ni Eli Soriano? Yes or no? Hindi. Hindi. Nasa Biblia yan, 2,000 taon na, pambira ka naman, kalilitaw-litaw lang ni Ernest Soriano, kamamatay-patay nga lang, parang 2-3 taon lang yata nakakaraan. Hindi yan yun, Okay. brother. Lahat tayo, hindi pa tayo buhay, nakasulat na yan sa Biblia 2,000 years ago. Okay, ito lang, brother. Almost 70,000 Christian denomination o sect. Saan ba dapat ang mga tao ay magpapasakop? Para sa sinabi mong tunay na iglesia na tatag ni Kristo. Saan ba dapat ang mga tao ay magpapasakop sa tinatag ni Kristo? Saan ba tayo dapat pumasok? Totoo? Yung nasa Oo. Biblia, ano yung nakasulat sa Sabi. Biblia? Yun yung dapat sundin. Okay, that's a really nice question by Mr. Baloria. I like how he's saying here, and naiipit niya rito in a way, si Chichester. Kasi kung para sinasabi mo, you're standing really firm that it's not the Roman Catholic Church dahil ito yung pinaniniwalaan ko. Sige, so alin simbahan? Kasi nasabi mo, Iglesia ni Cristo. So yung kay Manalo ba yan? Kay Mr. Soriano ba yan? So ang ganda din ng direction ng line of thinking ni Mr. Baloria. And I am not sure kung magiging definite ang magiging sagot ni Chichester dito dahil sinabing na hindi yung sa INC, hindi rin sa MCG. So what then? Ang sinasabi niya lang nung tinatag nung 2,000 years ago. So meron pa bang church na ganyan ngayon? Kung saan, sino ang nagpatuloy niyan? At papaano tayo magiging kaanib, di ba? So that would be, I think, the next line of thinking of Mr. Baloria here. Ito ang problema ko. Mm. Hindi ako makapag-disclose dahil malay mo, mali pala ako. Ang dami ko patuloy na isama papuntang impyerno. Kaya hindi ako makapag-disclose. You do
you. Hanap ka ng sarili mo. Pero ito sigurado ko, brother. Ito 100% sigurado ko. Yung mga nakasulat sa Biblia, nakasulat yan sa Biblia 2,000 taon na nakakaraan. Ang mga pangalan nakasulat sa Biblia, Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Judea, Iglesia sa Samaria, Iglesia ng mga Hudyo. Maraming pangalan na nakasulat sa Biblia, pero hindi kasali doon yung Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Sigurado ko ron, brother, kaya tignan mo, hindi mo ka mahanap sa Biblia, kailangan mo patuloy kumuha ng mga references ng mga taong kalilitaw-litaw lang na itong mga nakaraan. Wala pang 100 taon yung mga librong pinagbabasa mo eh. Pero yung librong pinabasa ko, 2,000 taon na nakasulat sa Biblia. Yung pangalan ng samahan nila noon, andun na nakasulat sa Biblia, malinaw oh. Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Samaria, Iglesia sa Judea, at maraming iba't iba pang mga pangalan. Yun ang nababasa ko. Yun ang sigurado ko, brother. Ang sigurado ko, 100% yung nakasulat. Pero yung Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, wala sa Biblia yan, brother. Kung yan pala yung relihiyon, iglesia na itinatag ni Cristo, sana pinasulat niya? Ano ba naman sa kapal-kapal ng Biblia, nakalimutan pa yung pangalan? Pambira ka naman. Sige. Okay, ito question. Ito, Sige, brother. Anong taon nakarating ang Kristyanismo dito sa Pilipinas? Hindi ako sigurado, pero panahon nila ano yun, panahon ng mga Kastila, dinala dito. Kasi ang nasa Pilipinas sa mga panahon na yun, basta pagkakaalam ko, Islam eh. Yun alam ko, dumating sila rito, may mga religion dito na mga maliliit na parang sinasambaan nito. Pero ang general majority, Islam. Okay. Yun bang nakarating dito, sabi mo na mga Espanyol nagdala ng Kristyanismo dito, tunay ba yung mga Kristyano sila? Or piki? Hindi ko naman masasabi kasi ang sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Eh. Mga totoo malagad ni Kristo, sumusunod kay Kristo. Ngayon, ang dumating dito, hindi Kristyanismo, ang dumating dito, Katolisismo. Dinala nila Biblia dito. Next question. Yan ang sagot ko ron. Okay. Sige. Ito. Sabi mo, libro ng Panginoon. Alam mo ba sino sumulat ng Biblia ng libro ng Panginoon? Kasi ang Panginoong Diyos nasa langit. Hindi naman ito nilaglag ito. Saluin itong Biblia. Pinasulat dito sa mga tao eh. Alam mo ba sino sumulat ng Biblia? Alam mo ba, yes or no? Ng mga tao na pinasulat ng Diyos. So, yes. Yes. Okay, siya. Okay. Loading man, loading yata. Okay na, yes. Sabi mo, alam. Yes. Hindi loading, brother. Yes, ang sagot ko. Okay, ito. Sabi mo, alam mo, pwede mo bang sabihin sa lahat ng mga followers mo o nanonood dito kung sino mga taong gumawa, sino yung mga taong pinasulat sa Biblia? Marami. Pwede mo bang sabihin sa mga tao dito? Marami. Una-muna, sila Moises at saka sila Aaron. Tapos sumulat din yung mga iskriba. Tapos sumulat ngayon yung mga propeta. Tapos sumulat ngayon ng ilang mga apostol. Hindi naman lahat ng apostol sumusulat. Tapos sumulat nun, huli, yung si Juan Apokaliptiko. Ayun. Okay. Marami. Sabi mo, alam mo, Pero siguro, sinabi mo. ito, patutsada ko sa'yo. Sigurado ako sa'yo, hindi kasaling sumulat ng Biblia yung mga binasa mong author. Okay. Ito, next question na lang, brother. Sabi mo, saan mababasa sa Biblia, saan sa mababasa sa Biblia na si Moises nagsulat ng libro? Saan? Di ba yung sa Pentateuco, yung lima? Ni Biblia yung sagot. Anong talata? Who wrote Genesis? Moses, the author of Genesis. Moses was prophet who was called by God, led by the children of Israel out of bondage. Ayun, Okay na siguro, brother, kasi yung topic natin, brother, malayo na tayo. Okay na yun. Tama na yung tanong ko. Okay na yun. Okay, sige. Panahon mo naman ngayon para tumindig. Ikaw naman, brother. Okay. Okay, ito, salamat sa ating kaibigan na si Chai Chister, no? Ito idolo natin. Pambansang tagapayo yata ito si Brother Chai. Ito no, wala namang ordinaryong taong bayan lang. Sorry, nasingit na ako. Ordinaryong taong bayan lang ako, hindi ako pambansang tagapayo. sorry, na-interrupt kita. Sorry, sige tuloy. Okay, ito sa nilatag ko kanina, Catholic Church founded by Jesus Christ. Ginamit ko na itong mga references ko dito, mga libro ng mga Sabadista kasi bakit ko to ginagamit yung babasahin ng mga Sabadista kasi para hindi naman po bias kay Brother Chis. Ginagamit ko ito yung mga doktor of philosophy ng DepEd. Kasi tayo lahat ng nag-aaral pero nagtataka ako bakit sabi ni Brother Chai kanina, sisinungaling na yung mga PhD, dictate talaga niya sinabi na nagsisinungaling ata yun, ba yun yung sinasabi. Tutol siya sa mga sulat ng mga PhD. Sabi niya, hindi kasi 2,000 taon na yun ang palusot niya. Sabi ko, kung hindi si Kristo nagtatag ng Iglesia Katolika, sino? Sabi niya, hindi niya alam.
Mhm. Kaya tinanong ko siya kanina, bakit ka naging negatibo at wala ka naman palang alam? Hindi niya alam. Bakit? Ako ang naging affirmatibo. Kasi alam Kaya ko. nga, naglatag ako kanina ng mga Bible verses na gumagamit ako ng mga standard references. Bakit? Patutunayan eh. Ano ba ang definisyon ng patutunayan? Hindi ko naman patutunayan kung babasahin ko. Pinatutunayan kung nasa Biblia ang Catholic Church. Paano natin papatunayan? Para din yung, kaso ba? Kailangan tayong kumukuha tayo ng maraming mga witnesses. Kaya nga gumagamit ako ng mga references dito. Gumagamit tayo ng references para mayroon tayong mga witness. Ano ba sabi ng Panginoon? 2 o 3 witness, yan ay totoo. Ba, yan, katotohanan pag mayroon tayong witness. Kung baga sa kaso mga kapatid, panalo ang katotohanan. Ha? Panalo sapagkat sobrang sa 3 witnesses ko dito na mga standard talaga na references mga kapatid. Standard. Napakatibay ng ating latag kanina. Pero sabi ni Brother Chai, hindi niya alam. Yung technique na po yan, ang tawag po yan self-adjudication, na talagang matibay ang aming tinatatag. Ayan, I like that. That's old school. Pero sa totoo lamang po, sa isang tournament po, at least for example, for my background, kasi po, yun nga po, ako po ay naging university debater at actually naging law debate coach din po ako. Ayan, at saka naging law debater din. Walang puntos po ang sariling puri. Pero, syempre, pwede pong gawin yan, yung self-adjudication or strengthening or building up your case sa last part po. So, I'm not sure if this is already the last speech. So, mangyayari po ba, first speech and then cross-exam for both and then second speech, tapos last na yung second speech? I'm not sure. Or kung meron pa silang closing, siguro meron pa. But anyway, gusto kong malaman dito, ano pa yung magiging flow ng argumentation ni Mr. Baloria, kung meron pa ba siyang idaragdag dito or purely rebuttal na lang po ito at hindi na ito substantive speech, kumbaga. Hindi, sabi naman niya, sabi niya kanina, hindi Si niya alam rebuttals, kung sinong rebuttals. nagtatag ng Catholic Church. Hindi niya pala alam. Kaya nga, tumindig tayo dito, hindi niya tatanggapin. Wala naman tayong problema kasi hindi natin pwede mapipilit si Brother Chai. Pero ang katotohanan, tanggapin man o hindi ng ating kapatid ni Chai, ang Catholic Church talaga ang tunay at tatag ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sinabi ko kanina, tinanong ko siya kanina, yun bang Roma 16:16 na mababasa na iglesia ni Kristo? O yan ang totoo. Sabi niya kasi dapat mababasa sa Biblia. Hindi na, sabi naman niya kanina, hindi daw yon. Yung kang Mr. Silano, hindi daw yon. Hindi rin daw yon. Paano yan? Ha? Sabi ko kanina, para sa katotohanan, sabi ko, saan ba dapat umanib ang tao? Sabi, wala siya may turo kasi sabi niya baka member no daw. Hindi tama naman si Brother Chai. Kasi baka magmali-mali pa si Brother Chai, no? Kasi sabi niya kasi sa akin, hindi niya alam bakit siya naging negatibo sa topic na to na hindi naman pala niya alam. Dapat alam niya. Diba? Ganito yan eh. Debate kasi yan eh. Tinitindigan ko, si Kristo ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Si Kristo talaga ang nagtatag. Bilang negatibo siya, dapat, ito ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Ito, kaya nga kasi si Talpulano nagtatag niyan, Brother Jomel. Hindi naging ganyan ang yan. Ang latag niya bilang negatibo. Diba? Kitang-kita mga kapatid ang katotohanan. Marami tayong ginagamit na references eh. Marami tayong references na nagpapatunay na ang Iglesia Katolika ang tunay at tatag ng Panginoong Jesucristo. Kaya tayong mga Katolikong, mga followers ni Brother Chai, mag-aral kayo. Diba? Kaya nga, kailangan natin, ano ba sabi ng Panginoon? Isaiah chapter 41 verse 4. Ano sabi ni Isaiah? Read the history and see. Bakit? Bakit sinabi ito ni Isaiah? Sabi ng Panginoon dito sa San Juan Kapitulo 21. Ano ba sabi dito? Bakit tayo magbasa ng mga history? Bakit kaya? Titingnan natin ang banal na kasulatan. Ito, 25. At babasa natin ito. Now, there are many other things that Jesus did. Ang ginabuha, if they were all written down one by one, I suppose that the whole world could not hold the books that would be written. Hindi pala magkakasya mga kaibigan kong kapatid. Kaya yung sabi nila, pag hindi mababasa sa Biblia, hindi totoo. Yan ang mali talaga pag ginagamit yan. Sabi ko kanina ni Brother Chai, pag hindi ba mababasa sa Biblia, hindi katotohanan. Sabi niya, hindi naman ganyan. Sangayon pala si Brother Chai na mayroong katotohanan na hindi isinulat sa banal na kasulatan. Di ba? Tumpak. Ang ganda-ganda. Kaya nga gumagamit tayo dito. Libro. Mga prominente na mga historian, Dr. Sonia Zaide. Diba? Bakit ayaw natin?
Kung ayaw natin maniwala sa history, sa mga sulat ng mga taga-DepEd, na mga doktor of philosophy, huwag na kayong mag-aral. Ha? Yung ayaw maniwala sa mga sulat ng mga historian, huwag na kayong mag-aral. Yan. Hindi kayo makakapasa, hindi kayo makagraduate pag ayaw ninyong paniwalaan ang history. Pag kayo mag-aral, huwag kayo mag-aral. Madali lang yan, mga kapatid. Kung ayaw ninyong maniwala sa mga history ng mga tulad ditong libro ng ng ikatlong taon na sa DepEd, huwag, inaanyaya ko po kayo, huwag na kayong mag-aral. Ha? Huwag ninyong mag-aral kasi ayaw naman kayong maniwala. Ito, the new book of knowledge. Yeah? Ayaw, di ba? Hindi basta-basta mga author rito, mga kapatid. Mga professor sa Amerika ang sumulat nito. Ito. Hindi, di ba? Yan, tapos ngayon ayaw ninyong maniwala sa history, edi wag na kayo mag-aral. Sa lahat ng mga ayaw maniwala sa mga standard, sa mga history, sa kasaysayan ng ating mundo, wag na kayo mag-aral. Kaya nga sabi ng Panginoon, read the history and see. Kaya gumagamit o bumabasa si Brother Jomel ng mga history. Ha? Kaya mga kapatid, natindigan natin ang ating topic ngayon. Tindig na tindig sapagkat hindi tinutulan ng Brother Chai na si Kristo. Ay tumututol siya pero sabi niya hindi niya alam kung sinong nagtatag. Hindi niya alam. Bakit? Di ba? Kaya nga ang katotohanan babasahin natin muna ang Biblia. Brother Chai, malapit ako, Brother Chai. Sige lang, brother. Enjoy. Ito. Babasa tayo ng sa John chapter 8. Ano ba dito sabi ng ano ba ang katotohanan dito? Babasahin natin dito sa 32. Ano sabi dito? You will know the truth and the truth will set you free. Sana naman mga Katoliko. Ito ang pagtitindig ko dito para sa mga Katoliko, kung mga kababayan. To all Catholic, Filipino Catholic, sana po aralin ninyo ang ating pananampalataya. Mahirap na. Sabi ni Brother Chai, kung tayo po'y mapunta sa mali, baka tayo lahat maimberno. Kaya mga kapatid, aaralin po natin bilang Katoliko, dapat alam natin kung sino ang nagtatag ng ating pananampalatayang Katoliko. Sapagkat si Kristo ay Katoliko. Huwag natin kalimutan, si Kristo ay Katoliko sapagkat ang kanyang simbahan para sa lahat ng bansa. Kaya nga Katolik. Siguro, dito na lang tayo, Brother Chai, para Sige. ano ba susunod dito, Brother Chai? Okay, sige. Ako naman ko cross-examine, brother. Ako naman magtatanong. Okay, ang una kong tanong sa iyo, brother, ganito. Ang sabi mo, kaya mo binasa yung mga libro na binasa mo, sabi mo rito, ito, sinulat ko, parang kaso, kailangan ng mga witnesses. Tapos, ang sabi mo, sabi sa Biblia, natotoo naman to, 2 o 3 witness, sabi mo. Naniniwala naman ako. Ngayon, tanong ko sa iyo, ano ba ibig sabihin ng witness? Saksi. So, tatanong. Ano ibig sabihin ng saksi? Saksi nga, witness. Ano ibig sabihin nun, brother? Alam ko yung salita. Alam ko pag tin-translate mo sa Tagalog o sa English. Pero ang tanong ko sa iyo, ano meaning ng salita? Nagpapatotoo. Totoo ang nilatag ko. Kaya nga, gumagamit ako niyan. Saksi witness yan ang tanong. Mga saksi, hindi naman kailangan pang magpatotoo pag hindi tinatawag sa korte. Tama. May mga saksi, hindi kailangan magpatotoo pag hindi pa tinatawag sa korte. So kahit hindi sila tawagin sa korte, saksi pa din sila. Tama. Kaya ang tanong ko sa iyo, ano ibig sabihin ng saksi? Ano meaning ng salitang saksi? Sinagot na kita. Next question. Sagot na kita. Susunod Hindi na. mo pa ako sinasagot, brother. Ano meaning ng salitang saksi? Nakakita. Oh, yan. Yes, na yan. Yan, malinaw. Maliwanag. Ang sabi mo, ang meaning ng saksi, nakakita. Yan bang mga sumulat ng libro, nakakita ba yan kay na Kristo at sa mga apostol? Okay. Yung mga binasa mo. Okay, ato topic na tayo dyan, Maria. Hindi naman tayo. Hindi tayo ko naman topic, yan. brother. Ang pinatutunayan mo, katibayan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang binasa mo, mga references ng mga doktor at saka mga PhD na nagpapatunay sa Katoliko. Ang tanong ko sa iyo, yung bang mga sinasabi mong saksi, nakita ba niyan si Kristo? Okay, Hindi tayo topic, brother. Sinusundan lang kita sa'yo galang yung premise. Ito, sagot. Hindi niya nakita, pero yung sa binabasa nakikita kasi kung hindi nakita, hindi makababasa yan. Kaya nag-aaral ang mga yan. Kaya nga nakakita sila ng katotohanan. Yung hindi nakakabasa? Brother, nakakabasa nga ang bulag eh.
Ang tawag, Braille. So, ang Okay. tanong ko sa'yo, ito bang mga kinukuha mong saksi na ang sabi mo, ang ibig sabihin ng saksi ay mga nakakita, yan bang mga saksi na yan, nakita ba nila si Kristo at mga apostol? Sagot, no. Pero yung mga alaala nila, yung kasaysayan na nagsasabi, nakikita nila, yun. Kaya kung hindi nila nakita yung mga history, hindi Ibig sabihin, sila nakapagsulat. tatanggapin sa korte pag mga kasaysayan lang pala ang dala ng saksi. Depende. Depende. Depende sa Mag-cite citizen ka sa akin yan. ng batas na pwedeng tanggaping saksi yung hindi nakakita, hindi nakarinig at nakabalita lang galing sa history. Sige. Okay. Mag-cite ka sa akin ng batas na pwede pala yan. Kasi No, ang hindi yan. establish sa batas, yung credibility ng saksi na totoong nandun siya, totoong nakita niya, totoong narinig niya. Pero itong mga saksing kinuha mo, mga hindi nakarinig, hindi nakakita, mga nakabalita lang. Pwede bang saksi yan? Sagot, yes. Kasi nga nag-aaral sila. Kaya nga naging isang quotation yan. Pwede ka ng saksi kahit di mo nakita, kahit di mo narinig. Okay. Sagot. Ito sagot ha. Depende nga yan kung sa ganyan na sitwasyon, hindi pwede yung ano. Maraming cases kasi yan kapatid. Hindi natin yan pwedeng ipalagay yung isang sitwasyon sa ating topic ngayon, brother. Okay, sige. Sa tinatawag po natin na ebidensya, meron po tayong tinatawag po na first-hand or first-level na evidence. Yun nga po, yung merong first-hand account, yung talagang na-encounter nila, they were able to use their senses, see them, touch them, whatever. Yun po yung may mga first-hand accounts. Yan din po ang ginagamit natin na pruweba po pag tayo po ay nagsusulat patungkol po sa kasaysayan, sa historiography. Pero yung second naman po na uri ng evidence, yung tinatawag po na secondary source, ito naman po yung pagsusulat po na naayon po sa ikinuwento po sa kanila, for example. So, yun yung second level. So, hindi po ibig sabihin na hindi nila nakita o hindi nila nadadama, hindi na pwedeng maging ebidensya yun. Pero, mas lamang po kasi ang first-hand evidence o tinatawag po natin na primary source kumpara po sa secondary source, katulad nga po ng pagsusulat lamang. Ito sinasabi ng mga quote-unquote standard at ang mga scholarly, quote-unquote, yung mga PhD sa DepEd. Although, on the side note, in as much as I'm from a family of teachers, mga kayuthi, at marami po sa kanila ang mga public school teachers na akin pong mga tita, sadly po, hindi po kasi ganoon ka-credible ang iba pong mga libro ng DepEd na PhD pa man daw kuno ang gumawa, po. So, ganun din po sa secondary source po, katulad po ng kay Zaidi na sinabi nga po dito ni Mr. Baloria. Ay, ganito yan. Saan mo ngayon mababasa sa Biblia na pwede pala na sumaksi kahit nakabalita ka lang? At pag Okay, nakabal, sagot. katulad ng sinasabi mo. Sige. Ah, Kasi alam mo, ang tawag dyan sa Pilipinas, chismoso. Yan ang tawag dyan. Nakabalita lang, tapos itinakawid yung balita sa iba. Hindi ka naman nakakita, hindi ka rin nakarinig. Ipinabalita mo ngayon sa iba, yung bagay na nabalitaan mo lang din, o baka naisip lang ng isip mo, tapos wala ka naman talaga referensya. Kaya tignan mo, yung mga pinagbabasa mong kalilitaw-litaw lang ng mga PhD at mga doktor, wala silang reference sa sinabi nila eh. Wala eh. Sila lang nagsabi nun sa sarili lang nila. Eh ang nakasulat sa Biblia, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. ano tanong mo? Ano tanong? Ang tanong ko sa iyo doon, saan mo mababasa sa Biblia na tinatanggap pa lang saksi, kasi ang sabi mo, ang 2 o 3 saksi, witness, tinatanggap na yan. Ngayon, at totoo, ang sabi mo. Ang sabi ni Pablo sa Biblia, 2 o 3 saksi. Ang tanong ko sa iyo, saan mo mababasa sa Biblia na tinatanggap pa lang saksi kahit hindi nakakita, hindi nakarinig at nakabalita lang o na-invento lang yung kwento? Sige, saan Okay, mo mababasa sagot. sa Biblia na tinatanggap pa lang saksi, yung hindi nakakita at hindi rin nakarinig? Sige. Okay. Ito, sagot ko. Hindi yan mababasa sapagkat galing yan sa iyo. Hindi pwedeng isulat. Ang galing sa iyo, brother. Sa iyo galing yun eh. Ang sabi mong saksi nakakita, di ba? O, di ba sa atin? Nanong ko sa iyo yun, ikaw ang sumagot nung ang sabi mo, ang saksi nakakita. Kaya nga tinatanong ko sa iyo kung saan mababasa sa Biblia na pwede palang sumaksi katulad nung ginagamit mong reference, yung mga hindi naman pala nakakita at hindi rin nakarinig. Okay. Ito, sagot ko ha. Bakit hindi pwede sila? Kasi sapagkat nag-aaral sila eh. Inaral nila yan. Propesyon nila yan. Kaya naging saksi sila. Kaya nga, naging professor. Hindi yan sila maging professor kung hindi nila yan inaral. Hindi yan papasa eh. Kaya nga, sabi ko, brother Chay, pag ayaw ninyong maniwala kayo, brother Chay, wag na kayo mag-aral. Yan lang ang sagot ko. So, ibig sabihin pala, kapag ka pala nag-aral ka, pwede ka ng saksi kahit hindi mo nakita, kahit hindi mo narinig. Okay, sagot. Depende nga yan sa sitwasyon eh. Sabi ko kanina, maraming cases Kaya bumabalik nga ako dun sa mismong meaning ng saksi eh. Kaya kita mo, pansinin mo, tinanong ko sa iyo kung ano ibig sabihin ng salitang saksi. Para hindi mo kumadaan sa depende. Hindi mo pwedeng daanin sa depende. Bakit? Kasi ikaw yung nagbigay ng definition ng salitang saksi. Ang sabi mo, ang saksi nakakita. Yan bang mga kinuha mong saksi? Mga nakakita ba yan o mga falsifikadong saksi? Dahil lang nag-aral, pwede pala yun. Dahil lang nag-aral, pwede ka na kayong saksi. Kahit hindi ka naman nakakita, hindi ka rin nakarinig, nag-aral ka lang. Ano ngayon ang labas? Ang labas pala, kahit sino pwedeng sumaksi sa korte.
Di ba ganun ang labas? Ngayon, ang tanong ko sa'yo, saan mo mababasa sa Biblia na tinatanggap nila Pablo, tinatanggap nila Pedro, tinatanggap ni Kristo na saksi yung hindi nakakita at saka hindi nakarinig? Sige. Okay, wala yan sa Biblia, Brother Chay. Ayan, okay. So malinaw, hindi pwedeng saksi yun, tama? Okay, Malinaw tayo, hindi pwedeng saksi, tama? okay, ito. Sagot ko ha. Sumagot muna ako, Brother Chay. Sige. Parang nagmadali kaya ta, Brother Chay. Ito ha, sagot ko ha. Kaya nga, kung sa sitwasyon na ganyan na sitwasyon, hindi maging saksi. Kung sasabihin natin, itong mga author nito, yung ginagamit ko dito, nakakita ba sila ni Kristo? Siyempre, hindi in literal. Sabi mo nga kanina, almost 2,000 years ago na buhay si Kristo. Tapos itinatanong mo kung nakikita ba sila. Hindi yan ang topic natin. Ang pinatutunayan ko, Roman Hindi, Catholic Church, sabi mo kasi, founded by Christ. brother, to, para maliwanag tayo ha, sa'yo nang galing itong idea, napapansin mo, sinusundan lang kita, ikaw ang nagsabi, ang sabi mo kamo, at isinulat ko ito, pwede i-playback ito pagkatapos, parang kaso, may mga witness. Tapos ang kinuha mong mga witness, hindi pala mga nakakita at hindi rin nakasaksi. Tinanong pa kita kung ano ibig sabihin ng salitang witness, ang sabi mo nakakita. Bakit ka kumukuha ngayon ng saksi na hindi naman pala nakakita, kung ang ibig palang sabihin ng saksi galing sa'yo, mga nakakita. Sige, brother. Bakit ka Okay. kumukuha ng mga saksing hindi naman pala nakakita kung para sa'yo pala ang ibig ng sabihin ng saksi ay nakakita? Sige. Okay, ito sagot ko. Hindi sila nakita, kaya nga nag-aaral sila. Yung mga natutunan nila sa mga pag-study nila ng history at kasaysayan na pinatutunayan ng unang mga tao, kasi kasaysayan yan eh. Kaya nga sinabi ni Science, basa kayo ng history. Kaya nga naging professor itong mga author nito, hindi ito maging professor kung hindi tinatama yung mga references nila. Kaya nga Ang marami ibig rin mo bang sabihin, ang ibig mo bang sabihin kapag ka pala nagbasa ka at nag-aral ka, pwede ka ng saksi? Depende. Depende yan kapatid. Depende yan sa Oo lang o hindi, brother. Ano? Oo lang o hindi. Ibig mo bang sabihin, kahit hindi ka pala nandun at wala kang narinig, ang meron lang, nag-aral ka lang, pwede ka na palang saksi? Oo o hindi? Hindi. So hindi pala pwedeng maging saksi ang mga yan ng mga pinagbabasa mo, tama? Mali yan. Bakit mali? Sapagkat kaya nga inaral nila eh. Tulad Kapag natin inaral ngayon, mo pala, brother, pwede ka ng saksi, tama? depende sa sitwasyon nga sinasabi ko. Yung question mo is irrelevant yan. Umanap kapatid, ka ng sa topic natin. dictionary na pwede palang saksi ang nakabalita lang at nag-aral lang. Sige. Kasi ikaw ang nagsabi ng definition na ang saksi ka mo nakakita. Tapos ginamit mong halimbawa, itong mga tao na to, ng mga pinagbabasa mo yung mga libro nila, yung mga tao na yan, kalilitaw-litaw lang dito sa mundo, mga doktor at PhD, na ang sabi mo, pwedeng saksi ang mga yan. Ngayon, ini-establish ko lang sa'yo kung anong klaseng saksi ang mga yan. Yan pala, mga saksi na mga hindi nakakita, hindi nakarinig, nakabalita lang ng istorya at nag-aral lang. Pwede palang saksi, ano? Yes, tama. Naging saksi sila. Saan mo mapapasok yung dictionary na pwede palang saksi kahit wala ka naman sinasaksihan? Nakabalita ka lang. Kasi ang tawag ko dyan, chismoso. Okay, sagot na ako. Sige. Sagot na ako. Sige. Sagot na ako ha. Pwede sila maging saksi sapagkat nag-aaral sila. Kaya nga naging professor yan eh. Bigyan mo nga ako ng reference. Sa mga hanapin yan. Kasi opinion mo lang yan, brother eh. Wala kang mababasang ganyan kahit saan. Kahit sa Biblia o sa dictionary, hindi mo mahahanap kahit saan na ang saksi pala pwede nakabalita lang. Okay, sagot ko ha. Sagot ako. Brother, sagot ko. Sige. Bakit tayo maniniwala Bigyan mo sa ako saksi ko? Bigyan mo ako ng sa'yo- dictionary o reference na pwede palang maging saksi yung nakabalita lang. Sige. Okay, sagot ko ha. Ito, yung nag-aral nga, sabi ko, kung maniniwala ako sa iyo, kung maniniwala ang tao sa iyo, mas dapat maniwala ang tao dito sa mga author nito, mga professor ito. Brother, ini-establish mo yung credibility ng mga binasa mo, ang sabi mo, saksi. Tinanong kita kung ano ba yung ibig sabihin ng saksi, ang sabi mo, nakakita. Ngayon, tinatanong kita kung yung mga references mo ba, ang mga sumulat ba niya nakakita, ang sagot mo naman hindi. Ngayon, hinahanapan kita ngayon, bigyan mo akong justice. Saan mo mababasa ang dictionary o kahit na anong libro na pwede palang sumaksi basta nag-aaral lang, kahit wala siya doon, kahit wala siya nakita, wala siya narinig, nag-aaral lang, pwede pala siyang saksi. Kasi ang saksi, ang sabi mo, sa'yo galing, nakikita. Sige, saan mo ngayon nahanapin yung dictionary na pwede palang saksi nakabalita? Kasi ang tawag ko dyan sa mga sumasaksi ng ganyan, ang tawag dyan, chismoso. Nakabalita lang yan eh. Wala naman siya dun. Ito pa mas malala. Ang sabi ni Kristo, ang sabi rin ng Diyos sa 10 utos, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Ang sinasaksihan, nakita, narinig. Kaya tinatanong ko sa iyo ngayon, saan mo mababasa sa kahit saang libro sa buong mundo
na pwede palang sumaksi ang nakapalita lang. Sige. Ito sagot ko Ito sagot ko. Sige. Sumasaksi ka nga, Brother Chay. Hindi mo nga alam eh. Hindi ako Diba? sumasaksi, brother. Hindi ako sumasaksi. Nagbabasa lang ako. Nagbabasa lang ako. Pwede mo sabihin chismoso ako. Bakit? Nakikibasa lang ako. Nakikipamalita lang ako sa mga bagay na nabasa ko eh. Pero hindi ako sumasaksi kahit kailan. Bakit? Wala naman ako doon ng panahon nila eh. Wala ako doon ng panahon nila. Kaya nga tinatanong ko sa'yo, saan mo ngayon mababasa ang libro sa kahit saan sa buong mundo na pwede palang sumaksi kahit nakapalita ka lang, nakachismis ka lang? Sige. Okay, ito sagot ko. Irrelevant yung question mo, brother. Malayo na tayo sa topic niyan, brother eh. Tutulan mo, brother. Yung si Cristo. Ang topic, pinatutunayan mo na ang Iglesia Katolika ang totoo na tinatag ni Kristo. Ngayon, ang ginagamit mong reference na ang sinasabi dun sa mga reference mo, si Kristo ang nagtatag ng Katoliko, yung mga reference na ginagamit mo, hindi naman galing kay Kristo at sa mga apostol eh. Yung mga reference na yan, galing sa mga taong kalilitaw-litaw lang, wala pang isang taon na nakakaraan. Kasi, eto sigurado ko sa'yo, mismong si Rizal ang nagsulat at si Rizal mismo na pambansang bayani natin, tutol sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mismong si Rizal na pambansang bayani natin. Kung maniniwala na rin lang naman ako sa isa sa mga taong lumitaw, kalilitaw-litaw lang dito, maniniwala na ako kay Rizal kaysa dyan sa mga pinagbabasa mo. Si Rizal mismo may rebulto sa iba't ibang parte ng mundo, pinagtitiwalaan ng maraming mga bansa sa iba't ibang mga panahon. Ito sigurado ko sa iyo, brother, yung mga kalilitaw-litaw lang na tinatawag mong saksi, mga bulaang saksi yan, brother. Mga bulaang saksi. Okay na? Okay, sige. Ngayon, ako naman ang titindig. Sige. Ngayon, ganito mga kapatid. Mag-iingat kayo sa mga falsifikatang saksi. Bakit? Kasi marami namang saksi na lumitaw sa mahabang panahon eh. Pero ang totoong saksi, mga nakakita, mga nakarinig. Kaya nga kung babasahin mo yung gawa, nung si Judas, papalitan na, basahin nyo na, tsagain nyo na sa gawa 1, kapitulo 1. Nung si Judas, papalitan na, ang inidiwalay nila para makasama nila, yung mga sumaksi din. Mga kasama ni Kristo, na sila Matyas at saka yung isa pa. Ganon sila kung pumili. Pag saksi ang pinag-uusapan, mga nakakita, mga nakarinig. Hindi nakabalita lang. Mag-iingat kayo sa mga kukunin ninyong saksi, mga kababayan. Bakit? Kasi, ang sabi ng Diyos, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Ngayon, ano ba ang katotohanan? Yung nakasulat din sa Biblia, ang iyong salita ay katotohanan, ang sabi ng Diyos sa Biblia. Yung salita ng Diyos, ang katotohanan. Ito ang sinasabi ng Diyos tungkol sa bagay na may kinalaman doon sa pagtatatag niya ng sarili niyang iglesia. Kaya pa, babasahin ko sa inyo sa isang talata ng Daniel 9:19. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko. Sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Ang nakasulat sa Biblia, yung bayan ng Diyos, yung mga tao ng Diyos, tinatawag sa pangalan niya. Kaya nga kung babasahin mo unang Korinto 1:1, si Pablo, apostol ni Kristo ito sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Kita mo? Ang nakasulat sa Biblia, iglesia ng Diyos. Bakit? Kasi yung mga tao ng Diyos at yung bayan ng Diyos tinatawag sa pangalan ng Diyos. Hindi sa pangalan na naimbento lang o naisip lang ng kung sino man. Ngayon, tatanungin ako, bakit hindi mo alam kung sino, tumitindig ka pala, hindi mo alam kung sino nagtatag na Iglesia Katolika? Hindi ko talaga alam. Bakit? Kasi mismo si Kristo at saka mga apostol, walang banggit tungkol dyan. Walang banggit si Kristo at mga apostol tungkol sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Walang ganun. Ang nababasa, Roma 16:16, mga batian kayo ng banal na halik, pinabati kayo ng mga Iglesia ni Kristo. Unang Korinto 1:1, ikalawang Korinto 1:1, iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Nung mapunta ng Galacia, iglesia ng Diyos na nasa Galacia. Nung mapunta ng Samaria, iglesia ng Diyos na nasa Samaria. Nakita mo Pilipinas? Ang pangalan, iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo. Bakit? Kasi mag-amang nga yan eh. Ano ibig sabihin? Ipapangalan nila sa kung ano man? Hindi, papangalan nila siyempre sa sarili nila. Pag magtatayo ka ng kahit na pangalan mo lalagay ito, pangalan. Ano, kung bumili ka ng bahay, kaninong bahay yan? Bahay ni Chester. Kaninong sekretarya? Sekretarya ni Chester. Kaninong pinggan yan? Pinggan ni Chester. Ganun ko simple konsepto. Kaya kita mo mga kababayan, pinapahanap ko kung saan nababasa sa Biblia yung salitang Iglesia Katolika Apostolika Romana o kahit papaano man lang, kahit man lang mabasa mo sa Biblia na yun yung tinatag ni Kristo. Wala kang mabasa ganun eh. Ba't wala mabasa? Kasi kumuha ng isang salita, ipinangalan sa mga sarili nila, ano ngayon ang pinagkaiba mo sa mga born again? Kumuha ng kahit na anong salita, tapos ipinapangalan sa mga sarili nila, yun na daw yung totoo. Alam mo, simple ang konsepto Pilipinas. Simple ang konsepto. Yung mga tao ng Diyos, huwag niyo kakalimutan, 9:19 ng Daniel.
O Panginoon, dinggil mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban. Alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Hindi sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Okay, tapos na ako tumindig, brother. Welcome ka na ngayon na magtanong. Okay, tanong pa? Sige. Huling tindig na to. Ikaw na magtatanong. So, dalawa naman na tayo. So, naka-isang tanong na ako sa'yo. Naka-isang Conclusion na tanong siya, natin. brother, sa ano? Bali, ito na yung last, brother. So, nakatindig ka ng dalawa, nakatindig din ako ng dalawa, nakatindig ako ng dalawang tanong, tapos ikaw na yung huli magtatanong, tapos closing na tayo. Sige, brother. Go. Tanong ka na. Welcome na ako, patanong. Okay, sabi mo, sinabi mo kanina yung mga sinungaling yung mga PhD. Tama ba yun? Hindi. Wala akong sinabing ganun. Wala akong sinabing ganun. Wala akong sinabing sinungaling PhD. Wala akong sinabing ganun. Ang sinasabi ko, gaya din ng sabi mo, yung mga saksi nakakita. Yung mga yan, hindi naman nila nakita eh. Diba? So, hindi sila qualified na saksi. Ikaw nga naglagay ng standard, brother, na ang sabi mo, ang saksi nakakita. Yang mga yan, ang mga kinuha mong references, mga hindi nakakita. Therefore, hindi sila pwedeng saksi. Yun ang sagot ko ron. Wala akong sinabing sinungaling ng PhD. Walang ganun. Okay. Ito isa sa masulat sa mga PhD. Sabi mo, hindi sila nagsisinungaling. Sabi mo, hindi Wala sila akong sinabing hindi nagsisinungaling. sila nagsisinungaling, brother. Yan ang hirap sa'yo, hindi ka kumukuha ng ballpen at saka papel eh. Wala akong sinabi, hindi sila nagsisinungaling. PhD, hindi nagsisinungaling. Baka hindi mo alam kung paano magsuwato ng mga anak yung mga pag minsan-minsan kailangan mo. Diba? Okay. Walang brother, walang taong hindi nagsisinungaling. Nakasulat mismo sa Biblia, lahat ng tao sinungaling, ang Diyos ang totoo. Ito, babasahin ko ha. Ang kasaysayan ng banal na Imperyong Romano ay kakibat ng pagyabong ng simbahang Katoliko. Ang simbahang Katoliko ay itinatag noong unang siglo ni Jesucristo. Ang tanong, ano ba ang narinig mo sa binasa ko? Si Kristo ay nagtatag ng Katoliko o hindi? Nakarinig ko naman na si Kristo ay tatag ng Katoliko. Sabi nung kung sino man yung reference mo. Pero hindi si Kristo may sabi niya, brother, kahit ano kaya mong sabihin, sinabi ni Kristo, kahit hindi naman. Noong unang panahon pa nila ginagawa yan, brother eh. Diba? Maraming mga nagsisisaksi na hindi katotohanan. Kaya nga huwag sinabi, huwag ka sasaksi, hindi katotohanan eh. Hindi katotohanan yan, brother. Hindi katotohanan yan. Sinabi lang yan, kung sino mang author, nakalilitaw lang. Kaya nga, gaya nga ng sabi ko sa'yo, uulitin ko lang, kasama to sa pagsagot ko. Uulitin ko lang. Kung may paniniwalaan na rin lang naman akong aral na tao at PhD na tao, mas maniniwala na ako kay Rizal na pambansang bayani natin at kinikilala ng buong mundo, kaysa dyan sa author na yan, nakalilitaw-litaw lang naman, hindi naman kilala sa ibang bansa. Okay, ito. Next Sabi mo, nung mamatay si Rizal, ano ba ang kanyang reliyon? Hindi Katoliko? ko alam. Ito. Hindi ko alam. Kasi ang pinapatay sa kanya, mga praile, katoliko. Ba't nyo pinapatay yung sarili nyong kaalyado kung si Rizal pala, katoliko din pala? Ba't pinapatay nyo yung kaalyado nyo? Ano yan? Ito tanong ko, Brother Chay. Sabi mo, Sige. si Rizal, hindi Katoliko. Sa tama ba yung ano? Ang sabi ko, hindi ko alam. Hindi mo alam. Hindi. Okay, ito tanong ko ha. Nung si Rizal ay mamatay, Katoliko ba siya o membro siya ng Iglesia ni Cristo na simbahan? Hindi ko alam. Hindi, pili ka. Hindi ka pwedeng mamili. Ano, mag-iimbento ako ng kwento ni Rizal? Ganun din naman ang ginagawa ng Katoliko eh. Ano, parehas ko na rin ngayon ng Katoliko. Ganun gusto mo pagawa sa akin. Kung parehas ako sa Katoliko, nag-iimbento ng kwento. Hindi mo alam. Okay, ito tanong. Sabi mo kasi si Jose Rizal, maniniwala ka kay Jose Rizal. Sabi mo, maniniwala ka. Kaysa dyan sa kay Jose reference Rizal. mo. Kung may mababasa ako na si Jose Rizal ay Katoliko, tatanggapin mo ba na si Kristo ang nagtatag ng Katoliko? Yes or no? Wala namang kinalaman yung sinabi ni Rizal sa Katolisismo eh. Sa Sagot ka muna, sinabi ni brother. Jesus eh. Brother, hindi nagme-make sense yun. Kasi para maging authority ng isang bagay, kailangan nanggaling mismo dun sa tao o dun sa Diyos. Di ba? Hanapin mo kasi sa Biblia. Yan ang hirap sa iyo eh. Hanapin mo sa Hindi. Biblia. Sinundan lang kita kay Rizal. Sabi mo, Oo. maniniwala ka kay Rizal. Hindi Tama. ganun ang pagkakasabi ko. Ang sabi ko, mas maniniwala ako kay Rizal kaysa dun sa reference mo. Hierarchy yun, brother. Bakit? Ang nakasulat sa Biblia, una muna kaming susunod sa Diyos bago sa tao. Ano ibig sabihin? Ang mga apostol, sumusunod din sa mga tao. Pero mauna muna nilang susundin ng Diyos. Ganon din naman ako. Naniniwala ako sa mga tao. Pero mas mauna akong maniniwala sa Diyos kaysa sa mga tao. Pag nagkakontrahan, ang Diyos at ang tao, mas maniniwala ako sa Diyos kaysa sa tao. Pero, between Rizal at saka yung PhD na sinulat mo, mas maniniwala ako kay Rizal. Hindi ang ibig sabihin nun, pag si Rizal ang nagsabi, maniniwala na kagad. Hindi ganon, brother. Hindi ganon. Pag nagkontra ang Diyos at saka si Rizal, mas paniniwalaan ko ang Diyos.
Okay. Diyan sa Mateo 16:18. Sige. Sabi ng Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia. Oo. At ang tanong ko dito ngayon, anong iglesia yan? Iglesia ba yan na Iglesia tinatag ni Cristo. Felix Manalo o iglesia na tatag ni Soriano? Hindi ganun. Hindi ganun, brother. Hindi yung dalawa na yan. Sige, ganun na lang tayo. Yung dalawa na yun, kalilitaw-litaw lang yan. Yung tinutukoy na iglesia ni Cristo dun sa Roma 16:16, 2,000 taon na nakasulat yun, brother. So, hindi alin dun sa dalawa. Yun ang sagot ko sa'yo. Hindi alin dun sa dalawa. Okay. Kaya nga dito topic natin, Brother Chai. Truth Church topic natin dito eh. Kailangan ng mga tao, Brother Chai, na malaman kung anong iglesia ang tunay na dapat aniban ng mga tao. Alam mo ba kung anong iglesia ang dapat aniban? Alam mo ba? Alam mo ba? Yes or no? Hindi. Sunod na tanong. Ano ka ba, Brother Chai? Kristiyanos ka? Yes or no? Gusto ko sabihin Kristiyano ako. Kaso, ang mga Kristiyano kasi sumusunod kay Kristo. Marami akong kasalanan eh. So, masasabi ko siguro, wala, ordinaryong taong bayan, hindi ko ma-label yung sarili kong Kristiyano. Bakit? Kasi baka mamaya maging kasirakan sa Kristiyano pag sinabi kong miyembro ako ng Kristyanismo. Ako mismo, umaamin na marami akong kasirahuluhan, kasalanan at kung ano-ano pa. Ito nga lang, iniinom kong cobra, hindi ko na maituring sarili kong Kristiyano eh. Bakit? Alam ko namang nakakasira sa katawan ko yan eh. Pero ang pinopromote ko, magbasa ng Biblia mga tao. Yun ang pinopromote ko. Hindi ko pinopromote kung ano man yung paniwala ko. Ang pinopromote ko, kung ano yung nakasulat, yun ang basahin natin. Kaya nga tignan mo, nung itinindig mo yung tungkol sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, tinanggap ko yung hamon mo, establish ko muna na seryoso ka talaga, kaya tinanggihan muna kita ng mga bandang umpisa. Nung medyo parang, alam mo yun, parang medyo, alam mo yun, tumitigil ka na ng pangungulit sa akin, tinanggap ko na yun yung hamon mo. Pero ang importante Okay, kasi sa akin, okay, establish ang mga tao magbasa ng libro. So, yun Yan ang sasawa dito sa aming bansa. Okay na yun, Brother Chai. Okay na yun. Salamat. Next question. Okay na yun. Hindi na ako tatanong. Okay. Sige, brother. Parting words, gusto ko sa iyo muna manggaling tapos ako yung pinakahuling magsasalita. Kasi, live ko naman ito eh. Ikaw muna, parting words, ano masasabi mo sa mga kapwa-tao natin? Sige, go. Okay. Unang-una, pa-shoutout muna, brother. Okay lang. Sige lang, brother. Enjoy. I-support naman sa page nila, Brother Chongs, sa page nila, Father Darwin Gidiano. Follow kayo po sa kay Father Darwin, Brother Eugene. Hindi ako napopromote sa aking page kasi hindi ako nakapokus sa social media, busy ako sa trabaho eh. Sa kanila na lang at sa mga sa mga kapatid natin na mga Katoliko, Kristyano. Sana patuloy na tayo mag-aaral ng ating paniniwala. Siguro short time lang, Brother Chai, kasi maulan dito sa amin, malakas ang ulan dito sa amin, maingay. Yun na lang siguro. Hindi naman narinig. Salamat, Brother Chai. Salamat talaga, Brother Chai, sa lahat ng pagtanggap mo sa yung discussion natin. Friendly discussion. Maraming salamat. At followers mo ako. At inspired ka talaga yung mga birada mo, yung mga, kaya nga tinatawag kita pabansang tagapayo kasi marami ka talagang mga magandang payo na dapat sundin ng mga kabataan. Yun lang talaga yung sa religion lang binibirahan mo yung Katolik kasi parang hindi ko nagustuhan, kaya nga naging napunta tayo dito sa diskusyong ito, Brother Chai. Ito lang siguro, Brother Chai. Salamat mo sa mga kaibigan. Dapat uunahin natin ang pagkaintindihan at pagmamahalan at pagre-respeto sa bawat isa. Yan ang importante. Magmamahalan tayo lahat-lahat sapagkat isa lang ating punto, makalapit sa Panginoon Diyos. Yan lang naman siguro, Brother Chai. Yan lang siguro. Okay, maraming salamat, kapatid. Na-appreciate kita sobra. Okay, ako naman, parting words, mga babayan, importante yung mga ganitong klase ng pagtatalakayan. Importante na regular tayong nag-uusap ng mga bagay na hindi tayo komportableng pag-usapan. Bakit? Kasi kapag hindi ka masyadong komportableng pag-usapan ng isang bagay, sa mas madalas na pagkakataon, may matututunan ka bago dyan. Sa mas madalas na pagkakataon, yung hindi pagiging komportable sa isang bagay, that's possibly, and I may be wrong, that's fear of the unknown. Pagka uusap tayo ng mga bagay na may kinalaman sa mga bagay na hindi ka komportableng pag-usapan, sa mas madalas na pagkakataon, you will learn something from that conversation. As long as walang basusan. As long as payapa yung conversation, as long as hindi tayo nag-iinsultuhan, as long as hindi tayo I will say, nagpipisikalan, di ba? Kasi may mga iba, pag nag-aaway, nagsusuntukan eh, di ba? Pero okay lang yung talastasan. Okay lang yung away ng kaalaman. Okay lang yun, walang problema nun. Kasi ang nakasulat din sa Biblia, sa isang talata ng Kawikaan, ang panta sa tao ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman.
Mismo si Solomon ang may sabi nun, na kapag pantas sa tao ang kausap mo, nagbabadya ng tuos ng kaalaman. Importante yung pagtutuos ng kaalaman para malaman mo kung alin ang tama, kung alin ang mali. Gaya ng sabi ni Solomon sa isang talata ng Ecclesiastes, narito, nakita ko ang mga bagay na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang malaman ang kadahilanan. Importante na magkaintindihan tayo tungkol sa mga bagay na hindi tayo masyadong nag-uusap. And I will leave you with the verse 4:7 ng Kawikaan. Ang sabi sa Kawikaan 4:7, and I read, iwan ko to sa inyo mga kababayan. Sobrang importante nito. Karunungan, 4:7 ng Kawikaan. Karunungan ay pinakapangulong bagay sa lahat ng pipiliin mo. Kaya't kunin mo, ulit ko yung basa. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kunin mo ang unawa. Importante na sa lahat ng bagay na kukunin mo, whether it be money, whether it be power, whether it be fame, unahin mo muna yung karunungan. Maraming salamat sa inyo, Pilipinas. Sana nag-enjoy kayo. Gusto ko mag-7 minutes. Magandang hapon sa inyo lahat. Alright mga ka-U3, so medyo mainit. Ayan, gustong-gusto ko po yung debate na ito dahil it's a really good mental exercise. And makikita rin po natin yung passion for both debaters. And really, that is what makes a good debate. Kapag nakikita po natin yung passion, kapag nakikita po natin na palaban din yung dalawa, ano po. Although, like what I said though, I think the purpose of this debate is not really on persuading each other who is right or who is wrong. Ang nakikita ko po rito mga ka-U3 is for public consumption. In as much as gusto ko po talaga sana na sabihin pa lahat-lahat ng mga inputs po natin at mga interruptions natin in the middle of this video. I can't because of course, dahil real time naman po yung sinabi ko po kanina. Pero just a little recap of how the debate went. So, hindi po ako agree na porke quote-unquote secondary source na as, you know, yung pag-refer nga ni Chichester dito na chismis ay hindi na pwedeng paniwala. Hindi po ako totally agree doon. Dahil nga po, meron pa rin naman pong value. Ano, kahit sa korte po, tawag nga po natin dyan is secondary source no, ng ebidensya. Pero yun nga, yung may first-hand na experience, ang sinasabi naman dito ni Chichester, ang dapat maniwalaan yung first hand. Hindi yung mga PhD, hindi yung mga historian na actually ay questionable din. Kaya hindi nga ako agree dun sa sinasabi dito ni Mr. Balore na standard doon na reference yun. But anyway, going back to what Mr. Balore is really standing up for is yung Roman Catholic Church nga po. Although hindi po ako agree sa kanyang interpretation na yung salitang all, universal, laganap, yung word na Catholic, yun na nga yung Roman Catholic Church. Dahil nga po, if we're just looking at the standard or the idea of a religion being universal, mostly naman po sa mga reliyon ay universal actually ngayon. Ano? Ang side naman ni Chichester is yun nga po yung sinasabi ko kanina na hindi necessarily na sa isang debate is kinakailangan mag-establish ka ng pamalit. Hindi po necessary yun. And yun nga po yung pinaniniwalaan po ni Chichester as to the topic itself. Hindi niya tinitindigan na hindi si Jesus Christ ang founder ng Roman Catholic Church. So hindi tao yung issue kundi yung church. Pero ang sinasabi dito ni Mr. Baloria, which I also see his point, no? Kung ganyan dapat meron kang panindigan, which is actually also a valid point. Ang sagot naman ni Chichester is, hindi ko alam, hindi ako sigurado dahil pwede ko pang malid sila sa impyerno. Pero I think it could have been better if he was standing up for something. But then again, hindi naman po kasi yun ang kinokol ng debate. Although, in a value judgment debate, pwede maging puntos yung sinabi ni Mr. Baloria mga ka-U3. But anyway, what can you say about this debate? Exciting po ba? May mga natutunan po ba kayo? Bago ko kalimutan, sa mga viewers po na hindi pa subscribe, click niyo po yan. You can click this video here. You can also click this playlist over here. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!